Ang sikat na campus bell ay niyayakap ang pinakamahirap na estudyante sa buong paaralan. Nang may kubabang loob, ang eksenang ito ay nagpasabog agad ng panginginig sa mga kaklase. Hindi pa man nakaka-react ang binata, ay papunta na ang babae sa bahay ng binata para makipagkita sa kanyang magulang. Ngunit pagdating niya sa bahay ng binata, matapos uminom ng isang lagok ng tsa, siya ay labis na nagulat. Ito, isang gramo na nagkakahalaga ng 10,000 yuan, na mula sa punong Wuyi Mountain, na dahong pau. Agad na naging awkward ang mga pamilya ng binata, ngunit pagkatapos uminom ang binata, sinabi niyang ito ay karaniwang tsaa lamang. Simula bata pa, ito na ang ginagamit nilang pangbabad sa mga itlog na tsaa. Akala ng dalaga na mali ang kanyang narinig. Hindi niya inaasahan na may susunod pang gulo. Tanging nakikita na ang mga sangkap na gamit ng binata sa pagluluto, ay pawang mga dekalidad na mautay. Kahit sa pag-aalis ng lanze ng isda, isang kahon ang ibinubuhos. Pati ang kahoy para sa boiler, ay mga gold silk nanmo na nagkakahalaga ng libo-libo bawat piraso. Ngunit sinasabi ng binata na ito ay mga basurang kahoy na itinapon lamang. Sa katunayan, hindi alam ng binata kung gaano kayaman ang kanyang pamilya. Bilang isang mahirap na estudyante, palaging nagpapagana ng botelya araw-araw upang suportahan ang pamantayan ng pamilya. Hindi niya alam na lahat ito ay isinasagawa ng lolo niya, ang pinakamahigpit na armado ng pambansang kompormasyon, upang magtuturo sa kanya. Bagaman ang buong pamilya ay nakatira sa probinsya sa panlabas, sa katunayan, may nakatagong grupo ng mga nangungunang chef at mga tagapangasiwa, at ang bata, umuwi sa bahay para mapakalma si lolo. Ninais na humingi ng tulong sa kaklase para magpanggap na girlfriend niya. Ngunit sa buong paaralan, walang babaeng gusto makialam sa isang namumulot ng basura. Sa hindi inaasahang pagkakataon, habang siya'y nalulumbay, bigla na lamang lumapit sa kanya ang pinakamagandang aktres sa paaralan. Dahil nais ng dalaga na tumanggi sa nakatakdang kasal, kaya't umaasa siyang sumama ang binata sa kanya upang harapin ang mga magulang, ay handa ring magbuntot sa kanyang bahay ang bata. Pasensya na. Hindi ko ba narinig yun? Si Anshu, ang beauty queen, ay magiging GF ng Besurero. Ako pa ring nagpapalit ng Batilies. Pagtulong sa pamilya, ang batang ito ay napakabobo. Mukhang nakahanap ng tamang tao. Kung ganun, magbigay ka ng presyo. Iuupa kita ng isang araw na halaga. Kumukuha ako ng bote 1 sentimos. Kaya sa isang araw, ganito, bigyan mo ako ng 200. Kain pero walang tulugan. Dagdagan ko pa ng 1 zero, kaya 2 araw, kasama ang pagkain at tulugan. Ano sa tingin mo? Yun. Pwede naman. Pero una ko nang sasabihin, ako ay nag-aartista, hindi nagbebenta ng katawan. Sige na. Walang problema. Gumastos ako ng napakaraming pera. Paano ako hindi magbebenta ng katawan? Hindi. Maaari. Ang batang ito'y medyo mahinhin. Pwede siyang maging shield. Mas naniniwala ako kaya. Siya nga pala, halata lang, nag-rent ako sa iyo bilang boyfriend ko, para lamang akong i-disengage. Sa isang kasama kang lason, ngayon na napag-usapan na natin ang presyo, terror na. Song Anshu, sinabi mo na mas pipiliin mong makahanap ng isang pulot dumi kaysa sa akin. Talaga, nakahanap ka ng isang pulot dumi. Ano ang maihahambing niya sa akin? Sino ang mayama? Ang tatay ko'y chairman ng paaralan. Pwede mo bang makahabol sa akin? Agad sumunod ang bata, tanggap na tanggap, walang takot. Ano man ang sinabi ng anak ng mayaman, siya ay laging mas maganda sa kanya. Pagkatapos ay dinala niya ang unang babae ng paaralan pabalik sa bahay. At naganap ang pangyayari sa simula. Nakikita ang bahay ng batang ito na parang estado ng bansa. Napapangiti ang babae sa pagkain at inumin. Ngunit hindi pa siya nakakagulat. Anak. Lolo. Ito ay 1 trilyong pinuri ni Lolo. Ibinibigay ko sa'yo. Bilang pambungad na regalo. Hindi pwede. Si Bear Anshu nangungupahan sa akin. 2,000 lang bawat araw. Pag-akyat ng lolo ko, binilhan niya siya ng 11,000. Hindi ako lugi dito. Salamat, Lolo. Lolo, paano mo siya mapapadalhan ng ganitong kalaking pera? Nag-aalaga ka ng basura. Napakahirap makakuha ng ganitong pera. Anak. Ang perang ito ng lolo, ay para sa iyong asawa. Anak, tanggapin mo ito ng may kapanatagan. Pwesyo. Salamat, Lolo. Anshu. Una kang dumating, wala akong handa na magandang bagay. Ano pang mabuti? Ito ang ginastos ko para sa iyo ng 10 billion.
Salamat po, tita. Hindi po. Anong katayuan mo? Paano ka pumasok sa bahay namin? Kumain at kumuha ng pera. Anong katayuan mo, bata? Sa susunod na, dapat mong makinig sa mga babae dito sa loob. Alam mo ba, halika. Huwag mo nang patagilid ang kwintas. Ibigay mo na sa girlfriend mo. Naiintindihan ko na. Umupo. Kumain na tayo. Miss, ang baka na ito na tinapay na gawa sa dong, masarap ito. Halika, tikman mo. Baka. Baka dong na tinapay. Ikaw nga, huwag kang matakot sa pangalan nito. Ninapat ka talaga, parang sa loob ng wife cake, walang asawa. Sige. Sa burger na ito. Wala ring burger. Putang inang batang ito. Pinapayagan mong samantalahin mo ako, napakatakot mo. Sinabi ko kay Gobernadora Sai, binayaran kita ng 2,000 bawat araw, pero basta pumasok ka sa bahay namin, kinuha mo ang lolo kong 1,800 piso, at pati na rin ang nanay ko, ang kwintas na binili ko ng 11 piso. Ipagbabalik mo ang karteng ni lolo. Hindi pwede. Dahil sa pagtanggi kong makipag-ugnayan kay Shen Xiao, naka-freeze na ang aking card. Ako, wala na rin akong pera ngayon. Kaya hindi mo rin pwedeng dayin ang pera ng lolo ko. Hindi niya alam kung gaano karaming basurang kailangang kolektahin para makuha ang 10,000 piso na ito. Magtiwala ka. Siguradong hindi ako nanloloko ng matanda, di ba 100 lang naman. Kapag na-unlock na ang card ko, ibabalik ko agad sa'yo. Ngayon matutulog ka sa ilalim, matutulog ako sa itaas. Bakit dito ay bahay ko? Gusto kong nasa itaas, nasa ilalim ka. Hindi pwede, gusto kong nasa itaas. Talagang maunawain ang manugang dito. Lolo, mom at dad, pupunta pa ako sa bahay ni Xiong-an, para makilala ang mga magulang. Uuna na kami. Sige. Tandaan mo bukas ng umaga, dalhin mo ang asawa mo pabalik. Okay lang ang pag-alay ng bulaklak sa Qingming Festival. Mga kagawaran, mag-ingat. Pupunta ang apo ko sa bahay ng Xiong para magpakasal. Agad maghanda ng malaki-laking regalo at ipadala. Ano? Sabi mo bang Anshu, nahanap niya ang isang tambay na mangungulekta ng basura, bilang nobyo? Oo nga. Yung batang yon at ang pamilya niya, lahat sila ay mga mangangalakal. Siya mismo ay walang alam. Walang kwenta. Hindi siya karapat-dapat kay Anshu. Hindi naman siguro, kahit na hindi maganda ang panlasa ni Anshu, hindi naman galong ka-worst ang tingin ko, sa mga ganitong tao. Daddy, Mom, dinala ko yung boyfriend ko dito. Amoy batang hamog, talagang pumunta ka dito, Shen Xiao, siya ang boyfriend ko, bakit hindi siya pwedeng pumunta dito? Tatay, nanay, ito ang boyfriend ko, Su Chuanji. Xiong Anshu, ako ba ang kasama mo at ang tatay mo? Sobra ka ng pinapabayaan. Paano ka naman basta-basta makakahanap ng isang kulubing taga-Bukirin na magiging kasintahan? Mama, bakit? Ano naman ang masama sa taga-Bukirin? Mama, sinasabi ko sa'yo, ngayon ay mabuti na ang kondisyon ng buhay sa probinsya. Tama ka. Hindi lang ako nag-inom ng gatas ng punong-puno ng Big Red Robe. Kahit anong ulam sa pambansang hapagkainan ay natikman ko na rin. Anshu, hindi mo sana siyang nakakain ng buwisit na kabute, nakatagpo ng ilusyon. Sila ay isang pamilyang nagtitipon ng basura. Paano magkakaroon ng mother tree na dahong pau at mga ulam ng state banquet? Paano hindi posible? Sila ay nagluluto ng pangtanggal amoy sa isda, ay puro motay na alak. At saka si Papa, ang kahoy na ginagamit nila sa kalan. Lahat ay galing sa Golden Nan mo. Tama ba? Tito at tita, sana hindi ganon. Yung mga gamit sa bahay namin, lahat ay galing sa mga magulang ko, ang kinuha ko sa labas. Hindi pwede, hindi ko kailangan magsinungaling. Anong ginagawa mo, Anshu? Tignan mo na lang. Hindi niya kaya panghabol, tell him the truth. Sige, huwag maingay.
Anong masama kung mayaman o mahirap, basta't mabait ang tao, ayos na yun. Kahit na dumaan lang, bisita ka, Bilesen, umupo ka na. Umupo. Umupo ka. Tatay, ikaw pa rin ang pinakamabuti sa akin. Anshu, yung kwintas mo sa leeg, ay ng Century Store. Oo nga, ibinigay ito ng magiging biyenan ko sa akin, gumastos ng 200 milyon. Hindi tama. Itong necklace ng Century Store, hindi ba't ikaw ang bumili sa akin? Naiintindihan ko na, ang nanay mo, sobrang walang hiya. Para lang lokohin ang anak ko, naghahanap pa ng pekeng siyentipikong bituin, ng isang kwintas para sa kanya, amang hamak. Hindi makabili ng magagandang bagay, huwag nang magpakitang gilas, mas lalo pang nagmumukhang mahirap ang nanay mo, para kang nanay mo na pareho kayo, pareho lang tayong mga cute. Anong sinabi mo? I take back mo yung sinabi mo kanina, bakit? Mali ba yung sinabi ko? Kung hindi, paano nga, naging mahirap na hindi na makakain, kailangan pang bumili ng pekeng kwintas. Para kay Anshu, ang itsura, edi siya yung maliit na cutie. Ang usapan mo, hindi gagawin ni mama, na bumili ng ganitong peke. Buhay na simple siya, sigurado siyang hindi alam, na peke ang kwintas na ito. Tingnan nga natin. Ako si Shen Jilong dito. Sa kanyang pamilya, hindi pa rin makapagsaliksik na ikakasal ang anak niya sa anak ko. Totoo ba ito? Malalaman ko kapag dumating ang tatay ko. Yung kwintas na iyon ay personal niyang. Ano kaya ang posibleng maging paborito nito, kahit ilang bilyon mong binayaran? Pero, hindi importante kung totoo o hindi, sige man ay totoo o hindi, ikaw pa rin ay isang mahinhin. Pero, paano ka naging ganto? Ikaw. Anak. Anong nangyayari dito? Ayos lang ba? Tatay, dumating ka ng tama. Yung batang ito, bigla na lang akong tinulak ng walang dahilan. Pinasimulan mong sirain ang kamay niya. Bughaw na batang ito, kahit ang anak ko ay pinapahamak mo. Tapos na, tapos na. Si Shen Jilong ay kilalang nagpoprotekta sa anak. Si Su Chuanji ay talagang nasa panganib. Tiyo Shen, Su Chuanji. Hindi siya sinasadyang nataman si Shen Xiao. Lahat ito ay pagkakaintindihan. Hindi sinasadya, siya. Ano ang sinabi mong pangalan niya, tatay? Ang pangalan niya ay Su Chuanji, isang nag-aani ng basura, maliit na paborito sa bahay, Su Chuanji. Talaga. Ayos lang iyon. Salamat, Lolo. Su Chuanji. Isa siyang bahagi ng henerasyong Chuan. Kung pagbabasehan ng antas, siya ay lolo ko. Bakit hindi ko alam yan? May lolo ako, na nag-aral sa aming paaralan. Huwag nang tanungin ang mga bagay na hindi dapat itanong. Dapat tahimik sa paggawa, sinasanay ko siya. Lolo. Apa, sinong apo mo? Bagay ba akong lolo sa iyong puso, ngunit bakit di ko naalala? May laking apo kagaya mo, may ganitong apo na katulad mo, ikaw. Papa, ano't bakit? Hindi mo alam. Noong nakaraan, tinawagan ko ang chairman ng Su Group. Sabi niya ang anak niya ay nag-aaral sa aming paaralan. Siyang batang iyon. Ang pangalan niya ay Su Chuanji. Siya ay mula sa Su Group, anak ng chairman. Sa linya ng lahi, syempre, siya ang lolo ko. Ano? Paano mangyayari yun, tatay? Hindi mo siya kilala, pero kilala ko siya. Buong pamilya niya ay mga nag-iipon ng basura. Noong una, nakita ko mismo, ang mga tao sa kanilang bahay ay nangongolekta ng basura sa paaralan. Itay, isipin mo, ang malaking pamilya ng Su. Kahit pa itinatago nila ang kanilang tunay na pagkakakilanlan, paano magiging lahat ng miyembro nila? Lahat ay lumabas para mangalap ng basura. May katwiran ka sa sinasabi mo. Malamang pareho lang ang pangalan. Nabigla ako. Hindi. Anong nangyari kanina? Anong nangyayari? Tatay. Hindi mo alam. Ang batang ito, sasabihin niya, na tunay ang necklace ng Siglo Star. Anong? Kung tunay niyang, baka tunay rin ang ibinigay mo sa akin. P*** ng kwintas. Syempre, peke lang yan. Tunay na Century Star na kwintas. Paano niya ito makukuha? Kailangan mong malaman, ang tunay na Century Star na kwintas, ay naaga na ng Zhao Changju, na General Manager ng Su Group. Narinig mo ba? Ang iyong necklace, isang paborito ng Mordorado, nagpapanggap lamang.
lang ang hindi alam. Shen Zhao, anong ginagawa mo? Ito'y necklace ng ina ko. Bilhin mo muli. Ano ang ginawa ko? Nangyari ito dahil sa pekeng kwintas ng nanay mo. Siyempre, sinira ko ang pekeng produkto. Hindi. Ito ang pinaghirapan ng nanay ko. Nagtipid siya ng maraming araw para lang makabili ng kwintas. Kahit na peke ito. Hindi mo iyan masaktan. Ang pantado mo sa akin kanina, hindi pa kita binabalikan. Anong ginagawa mo rito? Young Master Shen, ito ang aking bahay. Hindi ka naman pwedeng maglabo dito. Sira ulo kang bata, huwag kang magtago sa likod ng babae. Sige na, huwag mong kalimutan ngayon kung bakit tayo nandito. Anak ko. Medyo impulsive siya, paumanhin sa kanya, sa totoo lang. Ngayon kami ay narito para magbigay ng alok. Tawagin ang tao, ihanda ang dowry. Hindi ako mag-aasawa sa iyong anak, magsawa ka na sa pag-asa. Hindi ito nasa kamay mo. Ngayon, kahit ayaw mo, mag-aasawa ka. Kahit hindi magpakasal, kailangan pa ring magpakasal. Hindi ako naniniwala na ang pamilyang Xiong ay magtatangkang labanan ako. Si Shen Jilong, Ginoong Shen, anong ibig mong sabihin? Banta ba ito sa amin? Walang banta dito. Gusto ko lang kayong ipaalam, isang katotohanan. Kung magtatangka kayong tumanggi, lahat ng nandito ngayon, huwag niyong asahang makalabas sa pintong ito. Asawa. Kung hindi, mas gusto nating tanggapin ang kasalang ito, sambahayan ng Shen. Hindi natin kayang labanan. Kung hindi, umalis ka na rin. Para lang sa akin, makakaaway ang Shen. Hindi ito sulit. Hindi ako aalis. Ako ang binayaran mong boyfriend na 2,000 araw-araw, na inarkila mo. Hanggang ngayon hindi pa tapos ang araw, kaya kailangang gampanan ko ang aking tungkulin at obligasyon bilang boyfriend. Hindi ito usapin ng pera o hindi, ito ay usapin ng pagtitiwala. Swerteng pagkakataon, nahuli kayo. Naghain na ako ng cash proposal kay Anshu. Ikaw ang nag-propose. May dala ka bang sapat na halaga ng regalo? Syempre mayroon. Sa bahay namin, binigay namin kay Anshu, 1,100 bilang pang-aliw. Tama ba? 1,100. Ako pa nga, mas malaki pa sa alikabok. Kung paalis, mas malaki pa sa ito. Tingin ko, ang binigay ninyong dowry, iyan na ang paraan para itaboy ang mga pulubi. Dalhin mo ang alok ng kasal ng binata. Hindi, sino ang taong ito? Tatay. Siya ba ang inanyayahan mo? Bakit siya may dalang maraming regalo? Isang punong coral na 100 taon na. 10 kabaayang bilya sa sentro ng Tianhao. Kabawasan ay 10 milyong yuan. Si Zhao Chongjiu ang CEO ng grupo ni Su. Zhao Chongjiu. Paano siya napunta dito? Ano? Grupo ni Su. Bakit siya dito? Tatay, papunta siya sa atin. Sabi mo, ang mga regalo na ito ay hindi naman para sa atin, di ba? Posible. Sinasabi ko sa'yo, noong nakaraan, ang chairman ng Su Group ay pinasali ako sa kanila, ang seremonya ng paggalang sa mga yumaong kamag-anak ng Su. Malinaw na itinuturing nila ako bilang kalahating kasapi nila, kaya siguradong ito ay ipinagkakaloob sa amin. Ginoong Zhao. Ginoo. 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 Ginoong Zhao. Ikaw ang manager ng Su Group. Bakit hindi ko alam noon? Yung Ginoong Zhao. Tama ba ang tao na nakilala mo? Tao na ito. Paano siya maging anak ng mayaman ng Su? Siyempre, isa lang siyang ordinaryong tao. Bakit mo siya tinatawag na yung master? Siya ay hindi pwede. Sabi ng matanda dati, hindi pa pwedeng ipakita ang pagkatao ng binata, ngayon pa lang. Ang lolo niya ay isang malaking tulong sa akin. Tawagin ko siyang binatang lalaki. Ayos lang ba? Ayos lang. Sinasabi ko na hindi siya magiging siguradong anak mayaman ng Suklan, no? Pamilya ni Su Chuanji, sila ang mga taong tumulong sa akin. Ngayon, pupunta siya para makipagkita sa matanda. Tumutulong ako na maghatid ng ilang regalo para sa kanya. Pakibigay ito. Sige, sige, sige. Ano ito? Ano bang nangyari sa kwintas na ito? Bakit ito nabasag? Ito ay nagastos ko ng 1 bilyon para sa iyong ina. Ginoong Zhao. Siya iyon. Sinasabi niyang peke ang kwintas na ito, pagkat bumagsak ito.
Jin, Zhao, hindi ako iyon. Anong uri ka upang tanungin ako? Tanging tunay ba ang mga binibigay ko? Mga kasing halaga ng akin ay lahat daw na pabula. Sige na, ano? Ginoong Zhao, huwag kang magalit. Hindi naiintindihan ng batang ito ang kabaligtaran ng katotohanan. Huwag mong isiping masama, alagaan mo ang anak mo. Huwag siyang magalit sa mga taong hindi dapat galitin. Alam ko. Dahil binigay na ang regalo, naibigay ko na lahat, kaya kailangan ko nang umalis. Fallen. Si Manager Zhao na isang mahalagang tao, personal pang naghatid, regalo ng proposal at mediator. Ginoong Shen, sigurado akong hindi ko kayang huwag, kaya kayo pa ring dalhin ninyo ang bagay na yon. Pumayag na kayo. Tumayo, aba. Pinagsusumulan kami ng pakikipaghahalo, magpapakasal na, para ka nang hindi pa nakukontento sa kahihiyan. Umalis na. Umalis na. Xiao Jia, masaya ako sa ipinakita mo ngayon. Talaga. Salamat, Tiyo. Narito ka na at nagpasyang si Anshu. Ay siya nang nagumpisa, nang walang panganib. Bilang mga magulang, hindi tayo susugatan sa inyong pagmamahalan. Ngunit, para sa kinabukasan ng anak natin, may ilang bagay. Kailangan pa rin isaalang-alang, naiintindihan. Kung ganito nga, sa linggong ito, kailan ka libre? Isama kami, puntahan ang bahay mo. Sa paraan din, makipagkita ka sa mga magulang mo, kahit isang beses. Kung maaari, magpakasal na kayo. Ano? Magpakasal. Hindi. Tatay. Hindi ko naisip iyon. Saan ba tayo pupunta? Magiging engaged ka na. Oo, tito. Ito. Hindi ba ito masyadong mabilis? Ang ako'y kasing edad mo. Ipinanganak na si Anshu. At saka, ang relasyon ninyo, nakita ko na kanina, sa mga mata ko. Dapat na siguraduhin na ang kasal. Kaya, kung ganoon, makikinig ako sa tatay, HMM. Shuang Anshu, anong nangyari? Hindi ba ako ang binayaran mo para magtrabaho dito? Ano ito? Hayaan mong ibenta ko ang aking sarili. Bakit? Ayaw mo ba? Sasabihin ko sa iyo, maraming sumusunod sa akin. Ngunit umaabot ito mula dito hanggang Paris. Hindi ka mawawalan. Okay lang ba? Ako. Pwede akong magbenta ng katawan. Pero may isang kondisyon ako. Ano iyon? Kailangan dagdagan ang bayad. Ako. Nakikinig din ako sa tiyuhin, HMM. Basta sumasang-ayon kayo, pero pupunta sa pamilya ng iyong asawa, dapat talagang maghanda ng ilang regalo. Xiao Jia, ikaw at Anshu, magpunta kayo para tingnan. Bumili tayo ng regalo, hindi naman natin pwedeng pumunta walang kamalian. Ito ang aking card. Sandali. Hindi pa ako sumasang-ayon sa kasal. Punta ka sa bahay nila ng mga magulang nila at bilhin mo ang mga kailangan nila. Ikaw ang magbibili. Gamitin mo ang iyong sariling pera para bumili. Mahal kong ina. Ngayon ay libre ang pagmahal. Sa dagdag pa, ikaw ang hindi sumasang-ayon, at saka ang suporta ng tatay. Dahil hindi mo ako binibigyan ng pera, gagawan ko na lang ng paraan para makabili. Basta't nakatakdang ikasal na ito, walang makakapigil. Umalis na ako. Palem, ito, sige na. Ang batang ito, ayos na. Ginoong Shen, ikaw ay isa sa amin, mga malaking kliyente sa IP. Basta may gusto ka, pwede mong piliin. Ayos. Kaya't ilabas ninyo ang pinakamahal na alahas ng inyong kumpanya. Lahat ng ito. Gusto kong ipaalam kay Su Chuanji ang kahirapan niya. Na malaman ang agwat namin, hindi ito mapapunan sa pamamagitan ng pakikilala sa isang kilalang tao. Sige, gagawin ko na ngayon, HMM. Su Chuanji. Ikaw, kayong mahihirap, nandito rin. Kaya mo bang bumili ng mga bagay? Hintay. Bumili ng regalo, kailangan ba talagang pumunta sa ganitong marangyang lugar? Hindi ba't sinabi mo, naka-freeze ang card mo? Hindi mo naman ako, pinaplano, di ba? Sinasabi ko sa'yo, hindi ako mayaman. Nakikita ko na maliit ang loob mo, sa eurong hindi ko pipiliin na gamitin ang pera mo. Mayroon ako, may card akong ibinigay ng lolo ko. Ito ang lahat ng natirang pera ng lolo ko, may 100,000 doon. Paano pa kaya ninyo isipin na gamitin? Buhay pa ba ako? Ito ay ibinigay ng lolo ko, talagang para sa akin itong gastusin. At saka, kapag nagpakasal na tayo, mawawala na ang freeze ng card ko. Babalik ko sa'yo, sigurado. Hindi mo ba akalain, hindi ko kayang bayaran kahit 10,000. Ituring mo na lang itong paunang bayad ko. Sige na. Kaya't magtipid ka. Hindi alam ng lolo ko kung gaano katagal siyang nangangalakal para makakuha ng ganitong halaga. Huwag mo sanang gastusin lahat. Huwag kang mag-alala. Syempre, mag-iingat ako sa paggastos. Tara na.
Su Chuanji. Ikaw, pulubi, naglakas loob ka pang pumunta rito. Kayang-kaya mo bang bumili? Anong problema? Ginoong Shen, narito kang magalit. Hindi ba tayo tumutugon sa layunin dito, Anshu? Bilang isang sikat na artista, siguro pwede ka lang dumating. Ngunit tila alam kong, nagka-zero na ang iyong award. Nakatigil na ba? O sabihin mo, akala mo ba kayang bilhin niya, Shen Xiao? Kaya ko bang bilhin? Wala kang kinalaman dyan, di ba? Bakit? Hindi na masakit ang mukha mo. Ikaw. Sige, sobrang okay. Akala mo dahil may manager job ka, ay maaari ka nang gumawa ng anumang gusto mo. Ito ay negosyo. Walang pera. Wala kang makukuha kahit isang buhok. Wala akong pera. Sasabihin ko sa iyo, may pera ako sa card na ito, kahit ilang daang milyon. Paborito. Paano na si anak? Magkakaroon ba ng masamang bagay? Anong pwedeng mangyari? Nag-aalala ka ba na gutom siya? Nag-aalala ka ba na poor siya? Sa mundo kaya natin nakikita, 99% ng mga problema, masolusyonan ito gamit ang pera. May 1% dahil kulang ang pera. Huwag muna nating pag-usapan ang kwintas na ibinigay mo sa dalagang iyon. Sabihin na lang natin ang tungkol sa ating tatay, na ibinigay sa kanya ang card na iyon, na may 1 trilyong laman. Sapat na para bumili ng isang lungsod. Ano pa ang ipinag-aalala mo? HMM. Gano naman? Guardia. Dalhan mo ako niyan. Roman A. Conti. Yung nagkakahalaga ng 30 milyon bawat bote. Sige. Hindi ka naman ganoon kaaga. Anong alak ang iniinom mo? Babalik si anak mamaya. Paano ka pa uminom? Uminom ka na lang ng tsae. Uminom ka. May 1,100 sa bangko ko. Paano mo nasabing 1 bilyon? Huwag ka nang makialam. Hindi naman siya pwedeng mag-verify ng kapital. Di ba? Ito. Xiong Anshu. Xiong Anshu. 100 milyon. Naniniwala ka ba sa sinasabi mong ito? Ito lang na card. Kumuha ka lang sa bahay ng 100 milyon. Hindi rin naman madali yun. Tama talaga ang pamilya ko wala. Ngunit ang tarjeta na ito, ang lolo ni Chuan Jia, ang nagbigay sa akin bilang regalo ng pagkakilala. Hindi masasabi iyon. Tama. Ang lolo ko ang nagbigay. Hindi ko alam ang iba. Pero hindi naman ba si lolo ng araw-araw, nakakalatay ng basura sa paaralan, ang matandang tao? Maaari bang magkaroon ng 1 bilyon sa paglilinis ng basura? Anong inisip mo? Ginto. Mahirap masabing. Si Xiong Anshu, nako, talagang gusto mo siyang kasama, na si taong walang pera. Anong maaasahan mo sa kanya? Anong bagay ang maaasahan mo na makakarating sa iyo? Paano mo alam na hindi kita kayang bayaran? Huwag kang mag-alala. Dito ko ipapakita sa iyo, maaari kong bilhin ang buong tindahan. Huwag kang magpahayag. Pagpatuloy mo yan, hindi na ako makakayanan. Pagka-scrub ko ng card na ito, maaari kong bilhin ang buong tindahan. Huwag kang magpahayag habang kasama ko. May 1,000 piso lang sa loob nito. Sapat lang para bumili ng maliit na alahas. Ikaw. Walang anuman. Bumili ka ng buong tindahan na ito. Magkano ang halaga ng tindahan na ito? Alam mo ba? Nagmamayabang. Kailangan mo ring gumawa ng draft. Paano? Wala akong takot na sabihin sa iyo. Sa totoo lang, ang pamilya ni Chuanji ay isang alamat na malaking pamilya. Tama ba? Oo. Oo. Shen Xiao, naghirapang hintutan ninyo. Ito lahat ng bagong brand na deliver sa aming tindahan, mula sa ibang bansa. Pakisuri ninyo po. Manager Joe, baka hindi ko kayang kasyahin ito. Ngayon, dito sa inyong tindahan, may mas sikat na bisita. Sinasabi nilang kukunin nila ang buong negosyo ninyo, at bubuksan nila ito. Sino ang tao na yan? Aling mayamang anak? Kukunin nila ang negosyo natin. May ilang daang milyong worth ng lumulutang alahas dito, sa ating negosyo. Bumili, hindi ito madaling gawin. Ito ang tao. Ikaw ay bibilhin ng aming alahas. Ano kaya kung pumunta tayo sa ika-2 piso sa private room? Tulungan natin siya mag-isip paano. Ano ba siya? Malaking mayaman. Isa lang siyang kawawang tao sa aming paaralan. Ang mga magulang niya ay umaasa sa pangangalap ng basura. Kawawang tao talaga. Ikaw, kawawang tao. Kaya't pasensya na kayo dalawa. Magsarili na lang kayo. Hindi kami tumatanggap ng mga pulubi dito. Ayos ba? Ang mga bisita ay dapat pahalagahan. Hindi pa kami bumibili. Paano mo alam na hindi kami kayang bumili? Maganda. Mabili mo ba ito? Ito. Mabili mo ba ito?
Ito ay nagsisimula sa ilang milyon. Sigurado ka bang mabibili mo ito? Sige, i-swipe ang card. Ipapakita ko sa inyo. Kaya ko bang bilhin ito? POS machine. Baka mas mabuti pang umalis na tayo. Mayroon lang akong 10,000 piso. Hindi ko nga kayang bumili ng piraso ng tile. Pero hindi naman dapat sila maging mapang-api ng ganito. Hindi ko matanggap ang ganyang ugali, tulad ng isang maliit na tao na nagtagumpay. Kahit na nagpapanggap, kailangan pa rin magpanggap. Tapos na. Talagang nakakahiya na ito. Diyos ko, sana gumana ang card machine. Nagkasala. Ito ang resulta ng hindi pagkakusa dahil sa kakulangan ng pera. GMR. Joe, hindi ba kumakatawan lang ito ng ilang daang yuan? Ito ba? Ito ay sobrang halaga ng pera dito. Itong card reader, nag-overload na. Tagapangulo, SS na antas ng kliyente, na nasa ilalim natin, gumasto sa ating jewelry store. Ano? Bilisan mo. 3S na antas ng kliyente, hindi bababa sa isang pandaigdigang, nangungunang mayayamang pamilya, hindi dapat kalimutan. Ikaw ang mag-aayos. Hindi, mas mabuti na ako ang pupunta, para mas maging magarbo. Paano mangyayari iyon? Napuntok ang card machine. Ano? Paano mangyayari to? Hindi ka talaga naniniwala na yung taong to, may ganoong kalaking pera, kaya maputok ang makina. Panalangin natin, talagang pumutok ang card machine. Mayroon bang 1 bilyon sa card na ito? Mayroon ng higit sa 1 trilyon. Sinabi ng mga leader ng aming board, basta't mayroong higit sa 1 trilyon sa card, ang machine para sa pag-swipe ay mag-overload. 1 trilyon. Sa tingin mo, ang taong ito, marami bang pera? Ito ang sira ng makina, kung hindi, bakit ganito? Ngayon ay nakakatulog na ako ng mahimbing. Akala ko pa naman, may nakasamaan ako ng loob, isang sikat na tao. Hindi na rin gumagana ang card reader na ito. Gawin niyo na lang ang gusto niyo. Pera na. Hindi. Huwag nating pag-usapan kung may pera tayo o wala, kahit na wala tayong pera. Ang customer ay Diyos. Hindi mo rin dapat kami basta-basta itaboy. Suchu Anji, nais mo pa bang mahaluan ka pa ba? Pumasok. Ilabas nila sila. Tigil. Anong ginagawa ninyo? Ang aming chairman ay dumating na. Sino? Si Ginoong Wang ay may napakainit na ulo. Konting pagkakamali lang ay nagagalit na. Ginoong Wang, bakit ka nandito ngayon? Sana sinabi mo na darating ka. Wala akong paghahanda. Pero hindi naman kailangan ng paghahanda, talaga. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Anong balak mo sa mga customer? Itong 20 ube, Ginoong Wang, hindi mo alam. Itong 20 ube, walang koneksyon, walang ID. Bit-bit lang ng sirang card, gusto nilang mamili sa shop namin. Imposible talaga. Takot akong maapektuhan, yung damdamin ng malalaking kliyente, kaya pinaalis ko sila, palabas. Tama. Sa bagay na ito, maaari kong ipatunay kay Manager Joe. Ang dalawang ito ay walang kahit isang branded na item, at may lakas ng loob pang gumasto sa inyong tindahan. Tagang nakakapahiya ito sa ibang mga customer. Ito ay yung sira na yan na card. Kapag nag-swipe ka, nasira pa nga ang POS namin. Walang lumalabas na balanse sa loob. Ginoong Wang, mag-alala kayo. Sa loob nito, hindi talaga magkakaroon ng maraming pera. Pinakamatalas ang aking mata. Hindi lalampas sa 10,000 yuan ito. Wala silang gaanong kakayahang gumastos. Sa halip, itong si Shen Xiao, ang bumili ng mga magagandang mamahaling bagay sa ating tindahan. Ayos. Talagang magaling ka. Salamat sa papuri, Ginoong Wang. Magpapatuloy ako para sa ating mga VIP na kliyente. Magandang serbisyo. Maganda ang ginawa ni Manager Joe dito, kaya plano kong bumili ng marami sa mga bagay na ito. Magsama-sama ng marami pabalik, hindi para sa iba, kundi para sa kasiyahan. Ngunit, Ginoong Wang, inirerekomenda ko, agad mong itaboy ang mga kahabag-habag na ito, palabas. Kung hindi, kapag nalaman ng ibang mayayamang kabataan, aakalain nilang tayo ay espesyal na naglilingkod sa mga nasa ilalim. Ginoong Wang, tama si Ginoong Shen. Tayo ay nasa mataas na antas na linya. Hindi natin pwedeng hayaan ang dalawang ito na pababain tayo, di ba? Kung ganun, hindi tayo makikinabang. Hindi alam ang katayuan. Ayos lang, Ginoong Wang, naiintindihan ko na.
Tao, dali ninyong dalhin sila sa akin agad. Si Song Anshu, sabi mo talaga na gusto mong makasama, isang mahirap na tao. Ngayon ay ayos na, malulugi ka na. Ang kapal ng mukha. Siguro ang headline bukas ay tungkol kay Kung Anshu at sa kanyang boyfriend, dahil hindi makabili ng alahas, nataranta sa kalye siguro. Hindi mo na kailangang makialam, hindi kami tinatanggap dito, pero hindi namin alintana, bakit ka pa nakatungo dyan? Guardia, paalisin mo sila sa akin. Sandali lang. Tingnan ko kung sino ang may lakas ng loob. Anong ibig sabihin nito? Ikaw, walang muwang sa panganib, walang kaalaman sa katayuan. Lumapit, paano mo akong tinuro iyon? Hindi mo ba alam kung ano ang iyong ginagawa? Walang pagkakaiba-iba ang iyong pag-iisip. Paano ko nga ba kita tinuro? Ginoong Wang, ano ang ibig mong sabihin? Hindi ko maintindihan. Magpasya kang umalis. Paborito na wala kang mata. Oo. GMR. Joe, ano ang nangyari dito? Paano niya pinagsasamantalahan si GMR? Wang, hindi mo alam. Ito ang tunay na anyo ni GMR. Wang, kapag nagiging galit talaga. Marami. Gagamitin ako para mag-practice. Sandali, mamaya, matindi niya. Paparusahan ang batang iyon, ganito pala. Naiintindihan ko na, ngayon, humingi ka sa akin, ng tawad sa pamamagitan ng pagyuko, maaari, matulungan kita na makausap si Ginoong Wang. Shen Xiao, nasa panaginip ka. Nagtatago sa likod ko, may problema ka ba? Ako ang bahala. Talagang walang hiya. Song Anshu, tingnan mo naman. Anong klase ng lalaki ang pinili mo? Walang kakayahan, walang background. Kapag may problema, wala nang magagawa kundi magsalita. Ang lalaking pinili ko, ayokong magreklamo. Sa puso ko. Mas mabuti si Xiao Jia kaysa sayo ng 100 beses. Ikaw. Ayos. Sarili mong kapakanan ang pinagsisisihan. Hindi ko na masisisi ang sarili ko. Sinasabi ko sa inyo, galit na si Ginoong Wang. Kapag nagalit siya, kailangan isa sa inyo ang mawalan ng paa. Isa lang, hindi sapat, kailangan ng dalawa. Ang card ay sa akin. Ano ang gusto mong gawin? Lumapit ka sa akin. Akin ang card. Kung may gusto kang gawin, lumapit ka sa akin. Sinasabi ko sa inyo, ako si Song Anshu. Kung mang-aapi kayo, agad akong hahanap ng media para ilantad kayo. Ngayon alam nyo na ang takot. Huli na. Tulad ng mga taong katulad nyo, kung wala kayong pera, huwag na kayong pumunta sa mga ganitong mamahaling lugar. Naiintindihan ba? Ang pagpunta nyo ay sariling kahihiyan. Ayos na ngayon, nagagalit si Wang. Hindi nyo kayang hawakan ito. Wang, natatakot ka bang madumihan ang iyong mga kamay tungkol dito? Ako na ang gagawa para sa iyo. Nakalito mo ako. Gino Wang, bakit mo siya tinanggap? Manager, dahil sa interes ng kumpanya. Magulang kang magsalita pa. Ako'y magpapagana rin kita, ikaw. Oh great. Talagang mapapahamak ka ngayon. Pasensya na, Ginoo. Lahat, mga tao ko, walang pakialam. Nabahala ka. Ginoong Wang, siya ay isang pulube. Nagkakamali ka ba? Bakit ka pa magsasorry sa kanila? Ikaw, walang utak. Siya ang tunay na bisita, alam mo ba iyon? Siya ang bisita. Ginoong Wang, sila ay mga mahihirap, hindi siya isang VIP. GMR, Wang, hindi ko alam ang iba. Pamilya niyang walang pera. Hindi kaya nilang ilabas ang ilang daang libo, paano kaya sila VIP? Bulag kayo. Hindi ba ako bulag? Ito ay ang tanging isa sa buong mundo, na isang pinakamataas na itim na card, sa lahat ng okasyon sa buong mundo, walang limitasyon sa paggastos. Sa mga pondo nito, hindi bababasa, dapat ay bilyon ang simula. Ito ba ay VIP? Ano iyon? Ito, may bilyon sa card na ito. Paano mangyayari iyon? Anong nangyari? Ibinigay ng lolo mo sa akin ang card na ito. Aba, may 1 trilyon. Ano ba talaga? Anak ng mayaman na anong level? Anak ng mayaman na anong klase? Sa palagay ko, siguradong si Uncle Su ang black card niya. Dinadala ito ng lolo ko, para magpasikat lang sa akin. Ang ganyan ka na nga, wala na kang dapat kalabyutan sa aking tindahan. Pwede ka nang umalis. Hindi na kami kailanman tatanggapin ka sa aming kumpanya, Ginoong Wang. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Nabigo ako. Pasukin mo. Ilabas mo siya.
Huwag mong gawing marumi ang mata ng mamamahayag, Ginoong Wang. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon, Ginoong Wang, at ikaw rin. Anong Shen na binata? Simula ngayon, ikaw ay mapabilang sa blacklist ng kumpanya namin. Ng kumpanya namin, lahat ng mga mamahaling tindahan, hindi ka tinatanggap, ano? Ikaw, nagagawa mong i-blacklist ako dahil lang dito sa taong ito, dahil lang dito sa taong ito, tagabasa. Hindi ako takot sabihin sa'yo, ang katayuan at posisyon nitong Ginoo, ay 100 beses, 1,000 beses na mas mataas kaysa sa'yo. Kung hindi ka paalis ngayon, ipapalayas kita ng mga tao. Sige, ikaw, kung ayaw mong magpaalam, may sariling paraan si Lao Ye. Su Chuanji, sinasabi ko sa'yo, huwag mong akalain, nasa black card ng Su Group, makakapaloko ng mayaman. Sinasabi ko sa'yo, hindi nito mababago, na ikaw ay mahirap lang. Umalis ka na, tawagin ang tao. Hintayin mo. Pasensya na sa inyo, mga Ginoo, tungkol sa nangyari ngayon. Lahat ito ay aming pagkakamali, na pagpasyahan kong buksan ang tindahan. Maaari kayong pumili. Kung mapili mo na, kahit nakunin mo na, huwag kang magbayad. Kahit na ibigay ko pa sa inyo ang pasasalamat. Talaga. Kahit na ang sira-sirang Wangshu. Mas gugustuhin kong maghanap ng mas maganda, ang pagsusulat ng mga amoy mula sa probinsya. Ayaw rin nilang kausapin ako. Tignan mo na si Su Chuanji. Gumagamit siya ng iba pang black card. Para lang magpakita ng kakaiba, hindi pa rin siya maging iba. Ang grupo ng mga buhay ng celebrity interview. May isang malaking balita akong ibabahagi. Si Grand Star na si Xiong Anshu ay nasa relasyon ng isang magsasaka mula sa probinsya, sa gitna ng pakikipagmahalan. Oo, ipapadala ko sa iyo ang address. Pwede ka lang dumirekta doon kasama ang tao mo. Xiong Anshu, dahil hindi kita makamit, sisirain ko ang buhay mo. Mama at Papa, nandito na. Ang mga bagay na ito, ay binili ninyong dalawa. Saan kayo kumuha ng ganitong kalaking pera, para bumili ng mga ito? Ito, dapat ay nagkakahalaga ito ng ilang milyon. Ito. Paano mangyayari yon? Nanay, ngayon. Dapat wala ka ng dahilan, para hindi pumunta sa bahay ng boyfriend ko. Talagang hindi ko alam, bakit pa kailangang pumunta dito, sa ganitong probinsya. Amoy baka. Halos mapaso na ako sa amoy. Anong usok? Wala namang usok. Sa akin, sa tingin ko, malinis ang hangin dito. At saka, dagdag pa rito, ako rin naman dati ay isang bata ng mga pastol sa Bukirin. Mula noon ay kasama mo ako, at hindi mo ako tinanggihan. Bakit ngayon na mayaman na, ay tinatanggihan mo na ako? Noon, kaya pa nating maging katulad ng ngayon. Saka, hindi siya katulad mo. Yung nanay ko. Ganyan talaga siya, huwag kang mag-alala. Walang anuman. Darating na sina tito at tita. Narito na ang bahay namin. Magandang araw sa lahat. Ang mga pangalan ng mga interview sa sikat ng araw. Naging balita ngayon ang isang impormasyon. Si Zhan Nanshu, isang sikat na artista, may bagong relasyon na ibibigay ngayon. Kaya, sa resulta, ang aming koponan ay agad kumilos papunta sa unang pinangyarihan. Isiner namin ang ulat mula sa unang linya. Ano? Si Xiong Anshu, ang sikat na artista, may boyfriend pala. Hindi ko akala. Ang sinasabing may hangin at kalawakan, si Xiong Anshu, pumapasok din pala sa relasyon. Kainis, sino ang kumuha ng aking pangarap na mahal? Gusto kong makipaglaban sa kanya. Narinig ko na, ang kasintahan ng sikat na artista, ay isang probinsyanong lalaki. At bukod pa dyan, ngayong araw, ay ang unang pagkikita nila ng dalawang pamilya. Kayo ay mag-imbestiga, tungkol dito. Sa kasintahan ng malaking bituin na ito. Dumating na ang mga magulang. Tito at tita, nagpasya ang mga magulang ko at lolo ko, makipagpaliwanag sa doktor tungkol sa kalusugan. Hindi pa sila matitigil baka bumalik. Pasensya na kayo kung kailangan ninyong maghintay ng mas matagal. Pasensya na po. Sige nga, dahil wala silang nasa bahay, takbo na natin pauwi. Huwag kang magtago sa masama. Narito na ang nanay. Maghintay ka lang muna, baka dumating sila muna si Xiao Jia at ang mga magulang niya, sa sandaling ito. Sige. Tumawid tayo. Dumating na ang bus. Sige na, dumating na. Xiong Anshu, talaga bang may jowa ka na? Ngayong araw, nandito kami para ipakita ang tungkol sa jowa mo. May sasabihin ka ba? Paano nyo ginawa? Shen Xiao, ikaw ang nagdala ng grupo ng programa. Ano ba talaga ang balak mo? Anong gusto mong gawin?
Wala akong balak na masama. Gusto ko lang ipaalam sa lahat na mayroon kang kasintahang taga-Bukirin. Ikaw talaga ang naguguluhan sa manggagawa ng probinsya, kaya kita'y iwanan sa kapahamakan ito. Ang iyong lalaki, talaga bang mula sa probinsya? Talaga akong hindi akala, si Berbig ang sikat, naghahanap ng nobyo, hindi yung may-ari ng malupit na kumpanya, bata, guwapo, college heartthrob, at yung napili niya ay isang taga-Bukirin. Sino ang nagsabing hindi? Si Berbig na sikat, naging masaya sa marangyang buhay. At nagustuhan pa niya yung taga-balay na yon. Nakakainis. Saang aspeto siya mas magaling kaysa sa akin? Bakit hindi ako ang mapipili? Gusto ko ring maging kasintahan ni Song Anshu. Tama namang galing ako sa Puok Bukirin, pero ang mga magulang ko, salamat sa pagpapalaki sa akin. Masaya na ako sa ganito. Tama nga. Ano bang meron sa mga probinsyano? Hindi naman sila kulang sa amin. Dahil ngayong araw, kayo, mga reporter, nagsasalita, kaya magpapahayag ako ng isang bagay. Suchu Anji. Siya ang boyfriend ko. At magsasagawa na kami ng kasal. Tara na. Tama ka. Ang mga tao sa Bukirin ay hindi naman kulang sa iba, sa mga braso at binti. Anong panahon na ba ito? Pagpapahalaga sa malayang pag-ibig. Hindi ba pwedeng ang mga sikat na artista ay pakasal sa isang magsasaka? Iyon ay, para sa taong matapang na inamin ng pag-ibig. Kay Song Anshu, pumupuri, kahit na tama silang lahat. Bakit nga ba yung taong iyon? Hindi pwedeng ako. Gusto ko rin sanang maging boyfriend ni Song Anshu. Naghihintay ka sa bahay niya, makikita mo na walang laman ang bahay niya. Alam mo na magsisisi ka na. Sumunod ka na, bilis. Dito na ang bahay ko. Tito at tita, maupo na kayo agad. May upuan dito. Halika, halika, ito, Song Anshu. Ito ang bahay ng boyfriend mo. Araw-araw ay ito lang ang kinakain. Mababang uri ng daikon. Mukhang mahirap ang kalagayan ng pamilyang ito. Mukhang araw-araw ay kailangang sinigang na maasim na buhay. Tama ka dyan. Kung ito ay isang pakikipag-ugnayan, si Song Anshu ay tiyak na magdurusa. Sandali. Anong labanos? Ito. Hindi ba ito ay ginseng na 1,000 taon? Anong sinasabi ninyo? Paano kaya maaaring kayang nilunok na ginseng ng libo-libo? Siya ay isang pangkat ng karotang karaniwan. Hindi masasabi yan. Tingnan mo ang pangalan sa taas. Ngunit ang kilalang dalubhasa sa paghahanap ng kayamanan ay nag-iinspeksyon sa bundok. Lumalakad siya sa ibang bansa upang maghukay ng mga gamot. Tiyak na hindi ito kalokohan. Totoo nga. Siyentipikong malaking live streamer na nag-iimbestiga. Malamang ito nga ay 1,000 taong ginseng. Ang boyfriend na nahanap ni Song Anshu, hindi simpleng pamilya. May mga netizen na nagsabing hindi ito labanos, talagang 1,000 taong ginseng. Ayos ka. Hindi ko akalain na ikaw pala ay isang nakatagong mayamang anak. Mukhang ako ang nagtatangkang sumama sa iyo. Paano mangyayari yun? Oo nga, paano mangyayari yun? Kung sasabihin mo na ito ay isang kahit ang libing taong ginamit sa tawag, anong ibig sabihin na ito lahat? Tama bang ganyan talaga? Nangako ako, sa loob ng bansa, sa isang pinakamataas na kolektor, nakita ko ang 1,000 taong ginamit, ngunit para siyang mahal na alikabok. Walang masyadong pinanood ko. Hirap sabihin. Tatay, huwag mo nang tingnan. Ito ay Atsirang labanos. Halos matuyo na. Paano kaya ito ay 1,000 taong ginseng? Xiao Jia, ito ba ay ginseng o labanos? Tito, ito ang karaniwang labanos. Paano kami makakabili ng ginseng? Pero, hindi maganda ang kalidad ng labanos na ito. Kung kumain ka ng marami, madali kang magdugo ng ilong. Sabi ko na nga. Anong klase ng pamilya ito? Paano magkakaroon ng 1,000 taon na ginseng? Akala ko, ikaw ay isang nakatagong mayaman. Walang magandang nakikita. Umalis na tayo. Talagang walang kaalaman. Kung ayaw ninyo, itong mga milenyo na ginseng, handa akong mag-alok ng 3 milyon. Sandali, may nagsabi kanina na, handa siyang mag-alok ng 3 milyon, para bilhin itong mga puting repolyo. Anong 3 milyon? Ano? Rensigo. Paano kaya imposibleng ganoon? Sinong bobo niya? Ito lang. Oo, hindi ba masyadong malayo ang nakakita nito sa internet? Ang akin na ito ay karaniwang puting labanos. Hindi ito ginseng. Hindi ito mahalaga. Kahit na ito ay 1,000 taon na ginseng, bibilhin ko pa rin ito. Ang mawawalan ay ako rin.
Kung ito ay 3 milyon, mabibili ko ang mga ginseng na ito, di, malaki ang makukuha ko. Itong netizen na ito ay, may 3 milyong tagasunod na streamer, tiyak na hindi siya nandaraya. Dahil sa gusto ng netizen na ito, kung talagang gusto niya, ibenta na lang ito sa kanya, kapag dumating ang panahon kong, hindi ka sanay sa kinakain. Suportado ko, ang 7 araw na walang dahilan na refund. Kung makabili ka, kita ka na, bakit pa magre-refund? Hindi, kailangan kong magmadali, hindi dapat ako maaga ng iba. Sinasabi ng mga tao sa internet, may mga naniniwala din. Kaya't sinasabi ko, maglalabas ako ng 60 bilyon para bilhin ang mga bagay na ito. Hindi rin ba't madali lang iyon? Hi Cheng Media, tama nga. Ngayon, ang mga tao sa internet, hindi dapat pinapaniwalain ang mga sasabihin. Dapat, tampolan lang to. Jake, huwag mo akong ipagbigay daan. Ginagawa ko lang to ng tiyaga. Kuya at tita, mag-sit na kayo muna. Pupunta akong kumuha ng prutas para sa inyo. Tatay. Okay. Kumuha. Tingnan kung ano meron sila. Nasaan ang kapatid mo? Pasensya na, boss. Pumunta siya sa banyo. Ikaw, anong klaseng bagay ito? Malinis ba? Huwag magpapasama sa tiyan. Tiyak. Isa siyang taga-probinsya. Anong magagandang bagay ang maipagmamalaki niya? Malamang mga pangit na prutas. Tao. Dalhin mo ang 1 kilong presyo kung $1,000 na melon. Dala mo na rito. Sige. Mas mabuti pa ito kaysa sa sira niyang strawberry. Talaga namang maalaga ka. Sana ikaw na lang ang boyfriend ng anak ko. Ayos sana. Mama. Hindi ka kumakain. Ako na lang. Sarap nito. Ano to strawberry? Nag-bobbers pang juice. Anong reaksyon ni Bear Anshu sa strawberry to? Hindi lang yan isang strawberry. Magkano kaya ang masarap? Talaga. Tambay lang yang strawberry. Anong kakaiba? Sandali lang. Mukhang ito ay mula sa Mediterranean. Imperial na strawberry, yung nasa mahigit 10,000 piso bawat kilo. Totoo ba ito? Imperial na strawberry. Bakit hindi ko ito narinig? 10,000 piso bawat kilo pa. Mukhang totoo nga. Tiningnan ko. Mangga ng emperador, at ang mangga nila, pareho na pareho. Siyempre totoo nga. Itong mangga ng emperador ay espesyal na makikita lamang sa Mediteraneo. Tanging ang tunay na, mga pinakamayamang tao lang ang may pagkakataong kumain. Narinig ko lang din. Hindi ko inasahan na talagang magkakaroon ako ng pagkakataong makita ito. Mukhang totoo nga. Sabi ng lahat, itong strawberry ay tunay at walang kapantay. Emperador na strawberry. Totoo pala itong emperador na strawberry. Hindi ko kaya, kailangan kong subukan. Ang strawberry na ito, totoo'y masarap talaga. Totoo bang ito ang, tita? Paano ito posible? Kahit na totoo man, ang emperador na strawberry, hindi ito maaaring lumabas sa bahay ng kawawang ito. Huwag nang sabihin ng 10,000 piso bawat kilo. Kahit na 3 piso bawat kilo, hindi kayang bilhin ng kanyang pamilya. Narinig ko na ang tungkol sa emperador na prisa. Pero hindi ko pa ito nakita, at hindi ko pa ito natikman. Hindi ko talaga alam kung totoo. Ito ay hindi emperador na prisa. Ito ang kinakain ko araw-araw. Karaniwang prisa lang ito. Paano mangyayari iyon? Ang masarap na mga strawberry na ito, paano kaya ito ay karaniwang strawberry lamang? Una kong kain. Siguro ba, may espesyal na katayuan, na iniwanan mo sa akin? Talaga wala. Sigurado akong sinasabi lang ng mali ang isang kaibigan online. May kaibigan ako, na nagbebenta ng mga prutas sa pandaigdigang merkado. Kumuha ka ng litrato at ipadala ito. Tatanungin mo at malalaman mo na. Sabi ng mga online na kaibigan, hindi mapagkakatiwalaan. Teka, anong sinabi tungkol sa labanos? Ay sanang tuyo ng libingang ginseng. Ngayon naman anong sinasabi mo tungkol sa mga strawberry? Ang hari ng mga strawberry. Tama na talaga siyang isipin na mayroon silang malaking yaman. Ang mga taong may malaking yaman ay naninirahan dito sa ganitong lugar. Tama nga. Masarap talaga ang mga strawberry na ito. Siguro, ito ang mga ani mula sa lupain ito, na itinanim, na hindi ko pa natikman noon. Ginoong Shen. Ito ay talagang strawberry ng emperador, at ito ang pinakamataas na uri. May halaga ngunit walang merkado. Ang tumakbo ng strawberry ang nakatayo sa tabi mo ba, si Lord Shen. Mas mabuti siguro mong ipagmalasakit mo. Ito ang tao, hindi natin kayang harangan. Tunay na puno ng hari ang mga strawberry, kaya pala kakaibang masarap. Hindi posible. Itong strawberry, paano magiging emperor strawberry ito? Isa siyang taga-probinsya, kaya niyang kumain yan. Hindi ka talaga isang mayamang pamilya, kung hindi. Paano mo kakainin ito? Ganoong mahal ang mga strawberry. Paano posible? Kung tunay akong mayaman. Wala akong naninirahan dito. Sige, Jake, hindi mo ba alam kung saan nila binili yan? Tatang.
Itong mga strawberries ay galing sa nanay ko, na nagtatanim sa hardin. Hindi naman ganun ka-exaggerated gaya ng iniisip mo. Kumakain ako niyan mula pagkabata. Ngayon, talagang nagsusumamo ako. Na totoo bang, isa kang malaking tao na nakakabilib. Baka naman ako ang umaakyat sa itaas ng hagdang na ito. Ano ang iniisip mo? Isa lang ako, karaniwang tao mula sa nayon. Sinasabi ko sa'yo, huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. HMM, mahirap sabihin. Sinaing na ginseng ng 1,000 taon. Kumakain ng strawberry ng emperador araw-araw. Sinasabi mong hindi ka mula sa mayamang angkan. Hindi ako naniniwala. Tama. Akala ko dati sikat na artista. Si Song Ansho ay nagpakasal sa mas mababa. Ngayon, mukhang ibang usapan. Ang purong mataas na pag-angat. Talagang mayaman. Sobrang mababa ng profile. Hindi mo masabi. Baka ang mga magulang mo, para sanayin ka, sinasadya nilang itago sa iyo. Imposible. Tiyak na hindi posible. Sa tingin ko, ang mga strawberry na ito ay tiyak na ibinigay ng isang bisita dati. Ipinakita lang niya ito. Dahil sa kalagayan ng pamilya niya, kung mayroon man siyang kahanga-hangang personalidad, pwede na nga siyang tawaging tatay. Siguradong ganito nga. Sabi ko na sa ganitong klase mong pamilya, paano naman makakabili ng Emperor Strawberry? Ganun pala. Pinagkasya lang ninyo ako, nanay. Bakit kayo ganito? Sinasabi nila, kapag kinain mo na ang kanilang pagkain, masusumbat ka. Kapag kinuha mo na ang kanilang kamay, masusunod ka. Anong alam mo, maliit kang babae pa. Sinasabi ko lang ang totoo. Siyempre galing ito sa ibang tao. Sinasabi pa rin siya ang nagtanim, at araw-araw pa siyang kumakain. Anong ipinagmamalaki niya? Walang takot na maipit ang dila. Hindi ka nag-aalala. Ako na ang nag-aalala para sa'yo. Pinsan. Kaya may royal strawberries. Sila ang nagbigay. Para lang magandang mukha. Sinasabi pa nila galing sa kanilang bahay. Tama nga. Ang lalaki na pinili ni Bear Anshu, talagang hindi maganda ang kanyang katangian. Huwag nang makipag-date sa ganitong klaseng boyfriend. Mas mabuting makipaghiwalay na. Walang pera pero gustong ipakita. Anong sinasabi mo? Sinasabi ko lang ang totoo. Huwag kang mangbintang ng walang dahilan. Sinasabi ko lang ang totoo. Ganoon ba? Kailangan mong kumain araw-araw. Sabi ng emperador tungkol sa strawberry. Tiyak na bilyonaryo ang pamilya mo. Yung panggatong nyo ba? Galing sa ginto at kahoy nanan. Ikaw, bakit hindi ka nagsasalita? Halika, yung mamamahayag, ipasa mo sa akin. Tignan mo ang pile na yun. Ano ba talaga kung golden moon? Tignan natin si Irobo. Talaga bang ginto o ano? Kung mayaman talaga siyang pamilya RB. Anong golden wood ba yan? Hindi ba yun lang ang mga basura? Tama lang. At ito ang kahoy na sinisindihan namin sa bahay, na parang pareho lang. Sandali lang. Itong mga kahoy, parang totoong ginuinan mo. Ito. May nagsabi na ito ay tunay na ginuinan mo. Ano ba ang sinasabi mo? Baliw ang mga netizens sa sinasabi nila, naniniwala ka pa rin. Anong balak mong gawin? Sira ang ulo mo. Hindi mo alam kung sino ang kumuha sa kanya, hindi. Mukhang ito ay eksperto sa pambansang antas sa pagtukoy ng mga hiyas. May sertipikasyon mula sa bansa. Talaga bang sinasabi, ito ay tunay na jean silknan mo? Aba, ang galing. Totoo ngang jean silknan mo ito. Akala ko noon na nagkakamali ako tungkol dito sa jean silknan mo. Pero ang hari ng kagubatan, kung isasama-sama ito, siguro ay may halagang ilang bilyon na. Anong sinasabi mong kalokohan? Hindi ba't ito lang naman? Mga karaniwang kahoy na pang-ihaw. Di mo pa ba nakita? Gamit ko ito sa pagsusunog ng uling. Saan galing yung ginto na kahoy? Mukhang totoo nga. Kung talagang gumagamit kayo ng ginto na kahoy sa apoy, napakayaman naman ng pamilya nyo. Ganyan. Bakit pa ako magiging artista? Mas mabuti pang maging may bahay na lang. Nais na mag-isip ng malayo. Silk cotton wood, sabihin mo ang tungkol sa mga gulay. Silknan mo, mukhang hindi rin magaling ang eksperto sa mga kayamanan. Sino ang makakagamit ng ginto na silknan mo? Ginagamit na panggatong. Tiyak na hindi ito ginto na silknan mo. Siyempre. Gumamit ng ginto na silknan mo bilang panggatong. Ang ginhawa ng ginhawa na to. Sana lang, pwede gumastos ang pinakamayamang tao dito sa mundo. Talaga kang hindi magaling sa pagkakakilanlan. Hindi mo nga kaya ay identify ang Nara. Dapat hindi ka dapat makita ito. Kahit ibenta ko na lahat ng ari-arian ko, kailangan ko talaga itong kunin. Sabihin mo sa bata na iyon, offer ko iyon ng 1 bilyong piso. Kailangan ko ng mga kahoy na ito na may ginto. Sandali. Parang may iba nang mag-o-offer ng 1 bilyong piso para bumili ng mga kahoy na ito na may ginto. Ano? Ito. Talagang ginto at Nara. May iba pang tao, nag-aalok ng 1 bilyong piso upang makuha ito. Ito. Kaya ba nito? Iyang. Huwag mo sanang masuwayan. Ito ay talagang isang balahibo ng kahoy. Paano kaya, Toy Nara? Nara, sa ilalim ng liwanag, may mga daladala na init. Saan dito? Yung eksperto ba ay nagmamalinis? Talaga.
Hindi pa ako nakakita ng baboy na nakabitin. Hindi mo pa nakita ang baboy na tumatakbo. Itong tumpok ng kahoy. Saan dito makikita? Na parang kahoy ng ginto. Hindi ito totoo. Tama. Mukhang hindi dapat lahat ng sinabi ng eksperto ay dapat paniwalaan. Handa akong ipagpalit ang aking buhay. Ito ay tiyak na tunay na ginto ng mulberry. At hindi nyo talaga alam. Ang kahoy na ito ay ginto at nara. Hindi maintindihan sa labas. Kailangan mong iwanin ang kahoy para makita ang loob nito, ang dala ng ginto at ilaw, sabi ng eksperto. Kailangan ihiwalay ang gintong kahoy para malaman ang tunay at pekeng. Tama nga, ang tunay na gintong kahoy ay hindi nasa labas kundi nasa loob. Ito rin ang dahilan kung bakit mahalaga ang gintong kahoy. Hindi. Isang basurang eksperto, yung sinasabi nyo pinaniwalaan nyo. Sa panahong ito, ang sinasabi ng mga eksperto, may isa bang totoo? Ayos. Sabi nyo, basta hatiin ang ginto at kahoy. Makikita kong ito ay, ngayon ay hahatiin ko, itong sirang kahoy. Tingnan kung ito talaga, ay ginto at kahoy. Tingnan. Ito ang sinasabi nyo, gintong sinulid na kahoy, di ba isang pirasong sira na kahoy lang? Sabi ko na nga, mga eksperto, hindi kailanman mapagkakatiwalaan, sinasabi nila. Ginto. Gintong sinulid na kahoy. Talaga bang may daloy ng gintong sinulid? Ito, talagang gintong sinulid na kahoy, HMM. Hindi ko akalain na ito, talagang gintong sinulid na kahoy, at saka napakarami pa nito. Ang batang ito ay may malaking yaman. Saan ba siya may malaking yaman? Maaaring gamitin ang kahoy ng golden sandalwood bilang sanggol. Tawagin siyang pinakamayamot sa mundo. Hindi sobra-sobra. Hindi mo ba talaga akong anak ng mayayamang tao? Pumunta ka lang para makaranas ng buhay. Gamitin ang kahoy ng golden sandalwood bilang sanggol. Hindi ko nga maisip. Ikaw, sa tingin mo ba kailangan ko to? Anong nangyayari dito? Hindi ko rin alam. Hindi ba? Seryoso bang anak ako ng mayaman? Wala akong kaalam-alam. Alam ko na ito ay talagang hindi isang gold Ferdinand mo, kundi isang golden camphor. Golden camphor, karaniwang ginagamit upang pekay ng gold Ferdinand mo na kahoy. Pareho rin. Sa ilalim ng araw, may dumaranggaw ang ginto. Ang presyo ay malayo sa libo-libong beses. Nagtingin ako sa kahoy na golden seal. Paano kaya totoo ito? Paano kaya totoong totoo? Batay sa tingin ko, tama si Shen Xiao. Ito na tiyak ang ginto ng camphor. Naalala mo ba, noong may nagbigay sa akin ng isang piraso ng alahas, sabi ay ginto ng kahoy. Nang pumunta ako sa tindahan ng alahas, doon ko lang nalaman. Akala ko, ito pala ay peke na ginto ng camphor, HMM, bata. Kinuha mo ang kahoy na ito para lokohin ang mga hindi marunong. Pwede, pero ako ay propesyonal. Anong propesyonal? Nabulag ang mga mata mo. Gintong kahoy, at hindi makilala ang kahoy. Lola, sige na. Nandito ako ngayon, para makita ang mga biyenan. Hindi ito mahalaga. O nga pala, si Xiao Jia, kailan sila babalik? Malapit na. Tito at tita, ang lamig sa labas. Bakit hindi na lang tayo pumasok sa bahay para magpainit? Ayaw na namin. Ayos na kami dito sa labas. Sige na. Ipapadala ko na ang bonfire. Tiyo at tiya, pumunta tayo sa apoy. Ito. Mukhang ito ay mula sa unang bahagi ng Ming Junyaw na may asul na glaze na bulaklak na palanggana. Hindi.
Saan mo nakuha yung sirang panggatong na yun? Bakit ganito? Ang dumi-dumi. Hindi naman siguro isang klema. Ano, inay? Anong sinasabi mo? Kahit ano pa man si Xiao Jia, hindi niya magagawa iyon. Kumuha ng klema si Meng para sa iyo bilang panggatong. Tiya, huwag kang mag-alala. Ito talaga ay panggatong ng aming bahay. Mula pagkabata, tuwing malamig, ginagamit ko ito para magpainit. Ang alikabok dito ay abo ng damo. Yung kanina, ang mga eksperto at netizen na mahilig magpasikat, ngayon nakita niya ang urn na ito. Baka sasabihin na naman, ano ito? Anti-gang bagay. Ako. Ang aking ginto at kayumangging kahoy. Yun ba ay kahoy na niluluto? Sige na, eksperto, huwag ka nang magpanggap. Nakita na ng mga tao na ito ay ginto. Kung magpapatuloy ka, wala nang saysay. Tama nga. Kung talagang iniisip mo na ito ay ginto, huwag kang magyabang. Pumunta ka na lang ng personal. Hanapin mo siya sa bahay para bumili. Kailangan kong magmadali para bumili. Ang kulay na ito. Ang disenyo na ito. Ito ay talagang mula sa unang bahagi ng Ming. Bulaklak na paso na may langit na asol na glaze mula sa Junkyung. Hindi ka talaga pwedeng paniwalaan ang sinasabi ng mga eksperto sa internet. Pwede pa bang maging anti-gang bagay itong sirang apoy na ito? Sandali lang. Ito. Sabi ng eksperto sa pagtuklas ng anti-gang bagay, na itong apoy na ito, ay isang bulaklak na paso na may langit na asol na glaze mula sa Junkyung. At saka napakahalaga nito. Hindi. Ano bang sinasabi mo? Bakit lahat ng sinasabi ng netizens ay pinaniniwalaan mo? Hindi mo ba kayang i-block ang mga fake experts na ito? Ngayon ay live broadcast ito. Ako'y nagdadala lamang ng impormasyon. Kahulugan lang ng mga netizen. Sabihin mo na lang, paano mangyayari to? Ito ay isang Celadon na palayok o isang Juneware. Dapat malaman mo na ang bagay na to, kahit ano. Nagkakahalaga na ng higit sa 100 milyon. Ganito. Sino ba ang may ganitong bagay? Hindi naman ito pinapangalagaan. Ginagamit lang bilang pang-init. Talagang hindi nyo pa nakita. Ang tunay na Tianqing glaze na paso. Itong paso ay tiyak na Tianqing glaze na paso. Maniwala ka o hindi. Ngunit ang batang ito. Ano bang klase ng pamilya? Ito ay ginagamit pang siga. Ito. Sinasabi ng eksperto na parang totoo. Hindi ba't ito ay tunay na anti-gang bagay? Kung talagang ito ay isang Celadon na paso, nasaan? Hindi rin maaaring nandito. Isa pang ang sirang apoy na palayok. Tiyak yun. Gaya nitong anti-gang bagay, hindi ito ipinapakita sa museo. Narito lang siya, sa ilalim ng isang. Sige na, huwag mo nang isipin. Ang bata na ito ay simpleng karaniwang magsasaka. Nararamdaman ko ang mga sasabihin ng eksperto, hindi rin naman lahat ay mali. Tatay, di ba may kilala kang nangungunang kolektor? Pwede mo siyang ipasuri. Tama nga, yung kolektor na iyon, pero tunay na. Eksperto sa antike, ang kanyang koleksyon. Hindi ko alam kung ilan. Kung siya ang tatawagin, sigurado akong makakita ng tunay at maliit. Ngayon, tatawagan ko siya ng video call. Tiyo, anong tawag yan? Hindi mo naman talaga akalain, mayroon siyang kahit ano, na mga dekalidad na anti-gang bagay. Kung mayroon siya, agad akong luluhod sa kanya, at 3 beses na magbababaw. Nakapag-ugnay na, Lolo Bear. Lolo Wei, tulungan mo akong tukuyin ang paso. Lolo Bear, palagi akong nanonood ng live stream. Yung eksperto na nagkokomento, yung panggatong na ginagamit ninyo, ay talagang isang Celadon na paso. Ano? Tandaang mabuti. Ano? Itong sirang paso, tunay na asol na palayok. Ito, paano ito posible? Kung ito ay totoo, ang dati ng ginseng na 1,000 taon, at ang gintong kahoy, ay totoo rin. Hindi. Talaga namang eksperto sa pagtukoy ng mga anti-gang bagay, at totoo ngang mga anti-gang bagay. Parang sobra namang yayaman itong batang ta. Nakita ko na, kung ano ang ibig sabihin ng tagong-tago. Lasing na ginseng na 1,000 taon, kinain na parang repolyo, gintong sidro na kahoy, ginawang panggatong, anti-gang paso, tanging maaari lamang, ang brasero.
Narito ko ngayon na pakita. Ito ay dating pot. Tiyuhan, yung eksperyensya ng iyong kaibigan na eksperto, baka may error. Sa aming bahay, paano posible na makabili ng anti-gang paso? Talaga namang siya ay isang tunay na eksperto sa mga anti-gang bagay. Dapat wala itong pagkakamali. Walang-wala. Tiyo, huwag kang mag-alala, huwag kang maloko niya. Sa tingin ko, tiyak na yung eksperto, napanood ang live stream, naisip na kawawa itong bata, gusto sanang ipakita sa lahat na may suporta siya. Huwag mo itong seryosohin. May kaunting sense pala iyan, HMM. Hindi ko akalain, batay sa akin, hindi siya ganyan. Tito, kung tama lang ang sinabi ng eksperto, sige na. Ibig sabihin ba nito, na lahat ng nangyari noon ay totoo, na siya talaga ay isang milyonaryo? Nagpapanggap lang na mahirap dito, mukhang may punto naman. Bakit gagawin ng mayaman yan, para magpanggap na mahirap? Nanguhula ba? Talaga namang eksperto. Kawawa naman ang batang ito. Anong kawawa? Sobrang walang pakialam sa mga maharlika. Kung ako nga titingnan, hindi mahirap o mayaman, kundi mahalaga, at saka. Kung talaga siyang, ang mga salita ng 1,000 paborito, siguro ang mga dingding niya, ay ginto pa ba? Tignan mo naman itong bahay na ito, pareho ba itong ginto? Anong ginagawa mo? Tignan mo naman itong bahay na ito, may ginto pa ba? Mukha bang ganito ang mga mayamang pamilya? Mukhang lahat ng iyon ay peke. Hindi kayang magsinungaling ng bahay na ito. Yung mga mayayamang tao, nasa malalaking bilya sila, sino ang nakatira dito? Talagang walang duda, para sa akin. Baka pala siyang isang mordorado ng eksperto, isa lang siguro akong tandaan. Piliin ninyo kung gusto nyo, ang mabisang bagay na maaari kong sabihin, tunay na may magandang kalagayan, ng pamilya ang batang iyon. Sandali. Yun bangag ng dingding, ano kaya ang mali? Ito. Ang dingding ng bata. Parang may prutas na ginto. Nakita ba ng kaibigan ko sa internet? Ano pa? Narito ba talaga ang ginto? Talaga. Sabi nila, katatapos lang nilang makita, isang gintong brick sa pader. Naniniwala ka naman sa mga ganitong kalokohan, di ba? Napagtanto kong mali ang napili kong tao. Hindi ko dapat kinuha, isang mamamahayag na walang isip. Baka totoo naman iyon sa inyo, gawa sa ginto ang pader, ha? Paano mangyayari yun? Kahit ang bahay namin, pader na gawa sa putik, saan ka kukuha ng ginto? Narinig mo ba? Ginto ang gamit sa paggawa ng bahay, hindi ko pa nga narinig yan. Pwede bang gumamit ka ng utak? Hindi. Parang talagang nakita ko na. Nakita ko rin. Mukhang totoo nga itong piraso ng ginto. Hanapin pa. Bakit? Talagang hahanapin mo ba? Sabi ng mga netizen, kung hindi ka makikinig, mamamatay ka. Hindi ko dapat ikaw dinala. Tingnan nyo, parang totoo ngang may ginto rito. Talaga. Talagang ginto nga ito. Ginto, sabihin mo nga, at isang buong pader, lahat ay ginto. Grabe naman. Ito na talaga, ang tunay na bahay ng ginto. Magkano kaya ito? Ngayon, naniniwala ka na sa sinasabi ko, hindi basta-basta ang katayuan ng pamilyang ito. Ito. Dito ang mga ladrilyo. Ito, gaano kalaking halaga ang kinakailangan dito? Baka lahat ng ari-arian ng pamilya namin, hindi pa kayang tumbasan. Sige na. Paano mo ito ipapaliwanag? Sinabi mo na hindi kayo mayamanan ng malaking yaman, hindi ako. Hindi alam ko yan. Bakit may simay ang mga dingding ng bahay namin? Anong nangyari dito? Anong nangyari? Ako. Si Xiao Jia. Sa unang tingin ko, magandang tao ka. Isang taong mag-aalaga sa anak ko, sa hinaharap, si Anshu namin ay, sandali lang, ayon sa tingin ko, ang ginto na ito ay hindi malinis ang pinagmulan, dirty. Anong ibig sabihin? Tita, hindi mo ba talaga akala, ang ginto na ito, ay nakamit ng legal na paraan, sa kanilang bahay? Sino pala ang pinagtrabahan ninyo? Shen Xiao.
Anong ibig mong sabihin? Anong ibig sabihin? Sa tingin ko, ang pamilya nyo ay mga peke na anti-gang bagay, mga sinungaling na manloloko. Yung mga mukhang 1,000 taong ginseng na mga ugat at ang mga ito na mukhang kahoy na ginto ay mga pandaraya ng pamilya ninyo, di ba? Bamyubula ka. Ang mga magulang ko ay mga tapat na tao mula sa nayon. Hindi sila gagawa ng ganyang bagay. Sige, sabihin mo, bakit ang bahay nyo ay gawa sa mga gintong bricks? Bakit? Itago ang kayamanan. Dapat ganito nga. Dahil hindi malinis ang pinagmulan ng perang ito. Kaya, hindi kayo makagastos. Mag-asahan ng mahirap, anak. Ganyan ang lalaking iyon. Hindi pwede. Huwag kang magbabad. Huwag kang masyadong masira ng mabuting tao. Gigi. Ikaw ay patuloy na kasama ng pamilya. Isa lang. Ito mga bagay na ito. Ano talaga ang nangyari dito? Nag-video call ako kay nanay at tatay ko. Nanay, tatay, hindi maintindihan kung ano ang nangyari sa aming bahay. Ano talaga ang nangyari? Yun nga bang mga bagay na parang tuyo ng labanos na parang ginseng na may edad na 1,000 taon, at ang mga nakakalaking halimuyak, tunay na parang golden silk nan muna. Ano ang kahoy para sa apoy? Ang pinakamahalaga ay, paano may ginto ang mga bricks sa loob ng dingding? Yung si Xiao Jia, nandito ka sa iyong live stream. Ako at ang nanay mo ay nakakita na. Yung mga bagay na yun, talagang sa atin yun. Lahat ng yun ay atin. Tama, ito, papunta na kami pabalik. Di pa namin masyadong maipaliwanag ngayon. Balik tayo sa usapan mamaya, dumating na. Ganun na lang, Fallen. Mahal ito. Tay, pasensya na, mahal ito. Tatay. Sabi ng mga magulang ko, itong mga bagay na ito, ay sa amin. Nasa daan na sila pauwi. Malalaman natin ang lahat mamaya, sa daan pauwi. Hindi ko sigurado, ang mga magulang mo, hindi kaya't natatakot silang mahuli, at tumakas na. HMM. Posible nga. Ngayon, may sapat na ebidensya, yung mga ganyang peke na mga likhang sining, hindi na dapat makalabas pa, di nga. Akala ko, ngayon, ang saya ng napanood ko. Ito ba? Talagang mga eksperto sa paggawa ng peke, na nakapaniwala pa sa akin, hindi dapat ganon. Talagang totoo ang mga bagay na ito. Impossible. Hindi ganun ang mga magulang ko, at saka, hindi rin ako naniniwala na gagawin nila ang mga ilegal na bagay. Sino ba ang magyayabang ng ilegal na gawain? Ang mga magulang mo, maaaring may lihim na ginagawa sa likod mo. Anak, kung hindi, paano mo may papaliwanag ang mga ginto? Hindi ba't ang mga magulang mo talagang mga Shen Xiao? Tumahimik ka. Bago pa man bumalik ang mga magulang ni Chuanji, huwag kang magmadaling magbigay ng conclusion. Hindi ba't labis iyon? Labag sa batas. Sobra na. Xiong Anshu, huwag kang magpapauto sa kanya, siya ay magnanakaw ng kasaysayan. Kung makakapunta ang kanyang mga magulang, tawagin ko silang ama. Anong ingay iyon? Hindi kaya, nandito ang karerang ito, baka naman. Tita, yung nasa unahan, ay, Rolls Royce pala. Paano naman kaya, makasasakay ang mga magulang niya sa Rolls Royce? Tila, hindi pa nga nila nakita yon. HMM, may katwiran. Pero, ang layong itaas ng lugar na ito, nakakabahala ang dami ng mga sasakyan dito. Tunay na kakaiba talaga, tama ka. Narito siguro ang mga may-ari ng malaking negosyo. Anong nangyari sa iyong magulang? Hindi naman sana sila narito sa sasakyan na ito. Sabi nila kanina, nasa daan pabalik na. Paano mangyayari yon? Hindi ko pa rin kilala ang mga magulang ko. Sila ay mga ordinaryong tao sa bukirin. Karaniwan ay bumabiyahe sa syudad, sumasakay ng mga rural na bus. May pag-unawa ka rin, bata. Alam mo na ang mga magulang mo, hindi makakaupo sa sasakyan na ito. Itong tao, dapat may alam kang sarili. Xiao Jia, sa tingin ko, ngayong araw, hindi darating ang mga magulang mo. Hindi na sila darating. Asawa, umalik na tayo. Sige. Mukhang matatapos na ang magandang palabas, ngayon. Hindi ko akalain, na makikita ko ito ngayon, ang daming twist. Tama ka dyan, hindi ko akalain, na ang boyfriend ni Xiong Anshu, ay may ganitong background. Isang kriminal sa peking artifact. Sandali. Tingnan ninyo, tunay na papunta sa atin yung sasakyan. Hindi kaya.
Hindi kaya na ang mga magulang niya talagang nakasakay sa mamahaling kotse. Hindi kaya. Hindi kaya na ang mga magulang niya talagang nakasakay sa mamahaling kotse. Anong sinasabi mong mga magulang niya? Kaka-message lang ng tatay ko. Sabi niya sa akin, nakasama niya ang isang malaking tao. Papunta dito. Akala ko sasakyan ng tatay mo. Sabi ko na nga. Mga magulang niya, paano sila makakapag-drive ng ganon? Ang ganda ng sasakyan. Nagulat ako. Tama akong isa sa isip na ang may sasakyan ay mga magulang. Pareho. Tama akong naniniwala na may pagbabago ang sitwasyon. Ngayon ay mukhang hindi, walang kaaway. Nakita kong ang iyong magulang ay tumatakas sa krimen. Pinag-iwan ka bilang pambobomba. Huwag mong sasabihin ng aking mga magulang, ikaw na talagang kababaran. Humarap ka pang manakit sa akin. Aalis na ako at sasabihin ko sa tatay ko. Tatay, sinuntok ako nitong probinsyong tao. Magbaba ka na, ipaglaban mo ako. Ikaw na probinsyong tao. Sino ito? Kung hindi ikaw, sino pa? Hindi ko rin naman itinuring na anak ka. Ikaw, sino ito? Mukhang hindi pangkaraniwan ang suot. Sino ang hinahanap mo? Hindi ko alam. Ang sasakyan na ito ay ang pinakamahal na Rolls Royce. Hindi ito karaniwang yaman ng isang tao. Papa, anong suot mo? Siya ang iyong tatay. Siya ang iyong tatay. Siya ang tatay mo. At ako rin. At ako rin. Nanay. Bakit nandito ka rin? Hindi naman siguro. Talagang dumating ang mga taong ito, at nagmamaneho pa sila ng Rolls Royce. Tama nga no. Nagulat ako na akala ko pamayat na sila, hindi ko akala'y talaga panggalyangin nilang dumating. Mukhang alam na nila, ang tunay nilang tungkulin bilang mga Mama Meryl, na natagpuan. Bawal na itong pagpaniwala, diretso siyang dumating gamit ang mamahaling sasakyan. Ano ba ang nangyayari dito? Oo nga, yung mga puting labanos namin, bakit sinasabi nilang galing ito sa 1,000 taong ginseng? At yung mga panggatong, sinasabi nilang ito ay ginto na kahoy. Ang pinakamahalaga ay, anong dahilan mayroon kang ginto sa loob ng dingding? Pwede na nating pag-usapan sa bahay. Oo. Mabilis, mabilis. Sige. Ito ang sinasabi mo at iyon. Totoo lahat ng ito. Mahirap, maiintindihan ko naman, pero hindi pwedeng gawin, yung mga ilegal. Yung mga ebidensyang peke sa inyo, nakita na namin lahat at nagsasabi pa rin kayong totoo. Di ba? Yung mga yun, bukod sa peke, talaga bang totoo ito? Kung sakaling totoo nga ito, baka ang kanilang pamilya, ang magiging pinakamayamang tao sa mundo, di ba? Hindi natin masabi. Kung sakaling totoo nga ito, ang dami ng baligtad. Kahit ako hindi ko na alam kung sino ang paniwalaan, nagpapakalat ng mga dayuhang sanggunian, pasensya na. Ang mga ito ay lahat, ako ang nagbili ng tunay na salapi. Nagpapakalat ng mga dayuhang sanggunian, pasensya na. Ang mga ito ay lahat, ako ang nagbili ng tunay na salapi. Ako ang nagbili ng tunay na salapi. Kung hindi ka mamanghamanghang nagbebenta ng mga pampakiso, bakit ka mayaman? Ang mga bagay-bagay na ito ay mga kopya. Walang tunay na bagay dito, tungkol sa dingding. Ginawa ito sa ginto. Iyon ang iyong yamang inihanda para sa iligal. Malaking bibig. Tama ang sinasabi. Baka kailangan na lang talagang mangloko para makapag-ipon ng ganitong kalaking pera. Gumawa ng bahay gamit ang ginto. Tama. Hanggang ngayon gusto pa rin magpalusot. Talagang matigas ang bibig. Ganitong tao, hanggat hindi nakikita ang kabaong, hindi ako iiyak, pipilitin ko pa rin. Ang lakas at background ng pamilya namin, ay hindi mo kayang isipin. Pero sasabihin ko sa iyo ang totoo, ang mga bagay na ito, ay bahagi lamang, ng tip of the iceberg ng pamilya namin. Isang bahagi lamang ng yaman. Sa tingin ko ito ay peke, isang bahagi lamang. Napakaraming mahalagang bagay. Akala mo ikaw ang pinakamayaman sa mundo. Tama ka, bata. Ako nga ang pinakamayaman sa mundo. Grabe, ang taas ng iyong yabang. Ang pangunahing mayaman sa mundo. Kahit anong sabihin niya, ayoko nang makinig. Talagang nagbibiro ng walang paunang plano. Ang pangunahing mayaman sa mundo, ang pamilya Su, magkakaroon sa isang mansya na nayon. Paano naman mangyayari yun? Ganito nga. Ang pamilya na ito, tinatayang para lang takutin. At gamitin ang pagkakataon para tumakas kasama ang anak. Akala ko hindi ka na magpapakita, ng sobra kayabang. Na kahit ang pinakamayamang tao sa mundo, na si Sujia ay naglakas loob ding magpanggap, hindi ka natatakot mamatay. Shen Shao, anong ibig mong sabihin?
Kayo'y natatakot na mabunyag ang gawa-gawa ninyong kasalanan, kaya umaasa sila sa pamilya Su. Ito ang binili ninyo. Mga bagay ninyo, may isa bang totoo dito, peke na mga anti-gang gamot. Maghihintay na lang sa kulungan. Tapos na. Sa tingin ko itong pamilya, tapos na talaga ito. Napakaraming peking gamot at anti-gang bagay. Mukhang makakulong ako buong buhay ko. Tama ka dyan. Ngayon, napakasakit ng sitwasyon ng pamilyang ito. Sakit. Anong sakit? Matagal na tayong nanunood. Sigurado akong tama ang sinabi ng tatay niya. Ang mga bagay na ito ay tunay. Hindi maaaring peke, talagang imposibleng peke. Ikaw, sira mong eksperto, patuloy ka lang sa pagbibida, sino ang maniniwala? Para sa akin. Kayo, mas mabuti pang magtapat ka ng maaga. Huwag mong hintayin na dumating ang pulis. Kapag nangyari yun, huli na ang lahat. Anong sinasabi mo, ma? Naniniwala ako sa mga magulang ni Chuanji na hindi gagawa ng ganitong labag sa batas na mga bagay. Siguradong may hindi pagkakaintindihan dito. Sinasabi ko lang ang totoo. Pinaalalahanan ko lang sila. Ikaw, isang batang babae, hindi pa nakakaranas ng mundo. Huwag kang magpapauto sa kanilang pamilya. Tungkol kay Xiong Anshu, hindi mo talaga iniisip na ang mga carrot na ito ay galing sa 1,000 taon na ginseng. Yunong na mga daldol na kahoy ay siyam na kahoy na nara. Siyam na kulay. Simula noon sinabi ni dating nakaka-comment. Simula ng buhay, sinabi niya na 100 milyon. Simula ng tag-araw, hindi pa siya nag-atensyon. Sinabi niya na 100 milyon. Binili ko itong mga patatas. Bakit kaya hindi siya dumating sa oras ng pagsusulat? Bakit kaya hindi siya dumating? Oo nga. Yung nag-iikot sa bundok kanina. Sabi niya dadalhin daw niya, yung mga puting repolyo. Kung talagang ginseng na 1,000 taon, dapat sana, matagal na itong nandito. Tama nga. Siguro ngayon ay nakikita ang programa. Alam na ito ay peking gamot. Hindi na talaga pupunta. Napakaraming ginseng na 1,000 taon. Pakinggan mo na lang. Paano kaya totoo yan? Siyempre na falsify. Handa na rin sana ibenta para sa pera. Oo, narinig mo ba? Tama si Shen Xiao. Kung totoong mga gamot ito, walang paborito. Ang tao na sinasabi mong kukunin, bakit wala siyang dumating? Nagtago ang mga panggagamit. Pasensya na po kayo, nagulat ako. Pasensya na po kayo, nagulat ako. Hindi, sino ka? Ang sumasakani ang pagpapatrol, may 100,000 followers sa buong web. Patawarin ninyo ako, sa pagdating ko ngayon, nais kong makuha ang ilan, sandal na sangkala ng 1,000 taon. Hayaan mo. Ito ay talagang 1,000 taong ginseng. At nandito pa ang marami, anong ginseng? Ito ay mga bulok na carrot, niloloko lang kayo ng ganito, mga hindi marunong. Ikaw ang hindi marunong, sasabihin ko sa'yo, matagal na akong naglalakbay sa iba't ibang bansa, totoo ba ang ginseng o peke, kaya kung makita ng malinaw. Ang ganitong ginseng ay napakaganda ng anyo, mas maganda pa kaysa sa inaasahan ko. Ano? Talagang 1,000 taon na ginseng, hindi ito peke na gamot. Ano na ang nangyayari sa mundong ito? Nagkamali kaya siya ng tingin? Yung, kanina umakyat ka ng 40 milyon, tama ba? Biro lang. Ngayon mag-angkat ako ng 80 milyon. Walot 5 milyon. Hindi ako nagkakamali, di ba? Totoong may nagbid ng 8 milyon. Para bumili ng isang bundok ng mga carrot. Tingin ko, ikaw ay parang carrot, ito ay ginseng. Naiintindihan mo ba? Basta, kung ano ang sabihin mo, kasama na ako. 48 milyon ang alok ko para sa mga halamang gamot na ito. Maglilipat na ako ng pera ngayon. Ako, ito. Kasiyahan, ibenta na natin, para lang sa aking pera sa kasal. Anong ibebenta? Lahat ito ay sa amin, para sa pakulo ng sopas. Kung gusto mo, bibigyan kita ng ilan. Salamat. Talaga bang, 20 taong gulang na ginseng, hindi ito pwedeng mangyari. Nakuha ko na, ikaw ang aktor na kanilang inupahan. Mukha kang aktor sa tingin ko, ito ay 1,000 taong ginseng. Kung hindi mo alam, huwag nang magsalita. Dagdag pa, ilabas ang ilang piraso. Maraming salamat. Mag-ingat, mag-ingat. Kahoy ng ginsiyang, pumapasok na sa yaman. Tatay, itong tambak ng kahoy, maaari ba akong kumuha ng ilan? Oo, syempre, kung gusto mo, kumuha ka ng marami. Salamat po sa lolo. Magaling ginagawa niya, hindi naman talaga yata may nakakatanda, na iyon ay Sintenes Negra.
Tigiin mo. Paghuhuli. Paano ka pumunta dito? Dr. How, huwag mo akong gawin sa Nara. Nara. Anong ginagawa mo? Anong sinabi mo? Yun lang ang mga basura mong kahoy. Paano kaya maaaring Nara? Totoo. Tama. Ito ang sinasabi na, ginto na kahoy. Hindi ito peking kahoy na bolsa mo. Ito. Paano ito posible? Ikaw rin ba ay isa sa kanila, isang aktor na inanyayahan, hindi ba? Ano? Ako ay isang National Treasure Appraiser. Bakit pa ako gagampanan bilang isang aktor? Ako ay isang peking eksperto sa internet. Tama. Siya ay talagang isang tunay na eksperto. Nakilala ko siya ng ilang taon. Ang kanyang pagkatao, at ang kanyang antas ng pagsusuri sa mga anti-gangyaman, ay tiyak na hindi mababa. Hindi siya pwedeng maging aktor. Ano? Totoo ang milenyo na ginseng. Totoo rin ang gintong kahoy na nan mo. Ang mundong ito ay sobrang mahika. Ibig sabihin ba nito? Napakagaling ng magulang nitong binata, hindi nagsinungaling. Sila. Hindi talaga, mga mandadaya ng peking gamot at kasaysayan. Itong mga ginto na kahoy na nan, handa akong mag-alok ng 20 bilyong yuan. Ginoo. Gusto mo bang ibenta sa akin? 2 bilyon. Ito. Gaano karaming bote ang kailangan kong pulutin? Hintayin mo. Itong bagay na ito, ay para sa pagluluto sa bahay namin. Anong gagawin ko kung aalisin mo ito? Asawa. Kung gusto ng tao, bigyan mo siya ng ilan. Sige, kunin mo lang. May sakit ka, bakit mo kinukuha ang akin? Marami namang nandyan, ibinigay ito sa akin. Nagbigay din si President Su sa akin ng ilan, hindi kita kailangan. Bakit kailangan kunin mula sa kanyang kamay? Mayroon kasing marami. Kumuha ka na at magalit na, oo. Salamat. Salamat, President Su. Pare, aalis na ako. Mga magulang, kahit gaano pa kamahal ang pamilya natin, hindi naman namin hahayaang hindi mapunta sa amin ang 20 bilyon. Sa tingin mo lang. Hanggang hanggal. 10 bilyon lang iyon. Magbukas ka ng mata at mag-isip pa ng mas malawak. Tatay, sasabihin ko sa iyo ang totoo. Tayo ay talagang ang pinakamayamang pamilya sa mundo. Ano? Nako. Ang Su Group. Sila ang pinakamayamang pamilya sa mundo. Su Group. Hindi ko akalain. Makakakita pa ako, tunay na ng mukha, ng pinuno ng si Su Group. Paano sila nakikita? Sila pala ang mga sinasabing. Si Su Group. Ito. Tama, kung si Sun Group. Mayroon itong lahat ng bagay na ito, pwede nating intindahin iyan. Si Sun Group. Sige ka. Narito pala talaga ang mataas na anak. Alam ko na hindi ka naniniwala, pero kakaalam ko lang din ng balitang ito. Naniniwala ako. Naniniwala ako. Naniniwala ako sa'yo. Naniniwala. Binuo mo pa rin ako. Yung batang si Xiao Jia. Pasensya na. Medyo naging harsh ang sinabi ni tita kanina. Naniniwala ka pa rin sa ganyang kasinungalingan. Medyo mayaman ang pamilya nila, ngunit ang pagpapanggap na Su pamilya ay talagang napakamasagana. Ang ibig mong sabihin, sila ay hindi. Ang Su pamilya, ang pinakamayamang korporasyon sa mundo. Siyempre hindi. Iya. Naalala ko na sinabi ko ito sa iyo dati. Ang tatay ko ay kasalukuyang kasama ang isang makapangyarihang tao sa daan papunta rito. At ang makapangyarihang taong ito ay ang matandang chairman ng Su Group na si Su. Ang matandang chairman ng Su Group. Tama. Kung siya talaga ay, kung ang mga tao ni Sanjia, bakit naman, bakit hindi kasama si Lolo Su sa pagbabalik nila? Hai Cheng, tama kang sinabi. Sa tingin ko, parang hindi sila pareho, ang grupo ni Su. Medyo mayaman kayo. Pero kumpara sa Su pamilya, walang kakumpetensya. Di natatakot sabihin sa'yo, ang tatay ko, kasalukuyang kausap ang matandang Su. Nasa daan pa lang sila, malapit nang dumaan. Kayo. Mag-antay kayo, masasaktan kayo. Grabe. Akala ko yung pamilya na ito, hindi pala sila ang Su pamilya. Natatakot ako kanina, kung totoong Su pamilya nga ito. Talagang hindi biro yan, pero kahit hindi sila ang Su Group. Malaki pa rin ang importansya nito, ang dami pang mamahaling anti-gum collection, isa na silang malaking angkan. Ayon sa nalalaman ko, ang matandang Su sa grupo, pinapahalagahan niya ang pangalan ng grupo, nagpapanggap kayo bilang pamilya Su. Maghintay kayong parusahan ng matanda, kahit ano pang, mga kahanga-hangang ari-arian ninyo, sa huli ay mapipigil din ito, hanggang sa wala nang matira. Ganito. Asawa. Baka naman, mas magandang mag-alis na tayo, nagpasama sila sa Su family.
Kung maapektuhan tayo, parang naglalagay tayo sa panganib. Tara, umalis na tayo. Walang dahilan para matakot. Naniniwala ako sa subgroup na gawa na ngayon. Sa ganitong kalakihan, hindi naman dapat maging ganito kaseryoso. Iyo, sa tingin ko hindi. Sa huli, hindi mo manghuhulaan ang puso ng tao. Ngunit makakaasa ka. Nakasama ng tatay ko ang matanda. Sa oras na iyon, papalitan ko na lang ang tatay ko para sabihin sa iyo ng maganda. Siguradong mapapatawad kayo. Talagang labis ang pasasalamat. Anak, tingnan mo, sa paghahanap ng boyfriend, dapat kang makahanap ng katulad ni Shen Xiao. Tila ngayon ay tatay ko na ang darating. Walang makakatakas sa inyong lahat. Tatay, nagmula ka na pong dumating. Napanood mo na ba ang livestream? Sila ang sumuot bilang siya ng pamilya ni Su. Shen Jilong. Ito ang mabuti mong anak na dinala. Tatay, sino itong matandang ito, na may lakas ng loob na tawagin ka sa pangalan mo, na wala na ang ulirat mo? Ito ay aming ninuno. Tatay, anong sinabi mo? Alam mo ba kung sino siya? Siya ay mula sa subgroup, Ginoong Tagapangulo. Pasensya na, ako, hindi ko alam na ikaw iyon, kahit na hindi mo ako kilala. Ganoon ka ba sa iba, na mayabang at mapang-api? Lolo, kailan ka naging matandang chairman ng subgroup? Ano? Sinasabi niya na siya ang matandang chairman. Tawagin si Lolo. Hindi kaya. Ang pamilya nila, talaga pong Shokor. Ang babong nilang anak, noong matandang ama, hindi ba sinabi sa iyo, ang aming pamilya, talagang unang klase sa mundo. Siya. Ano? Totoo, talagang Su pamilya, hindi ako nananaginip, di ba? Sampailan mo ako. Sampailan mo ako. Masakit. Hindi ako nananaginip. Anong pangarap ang mayroon ka? Hindi ko na itinatago. Sa mga taong ito na taon, pinagdaanan mo. Ganito ang mga araw na ito, para sa iyong pagsasanay. Noong ipinanganak ka, kami ay natakot. Hindi nila maintindihan, ang mga biktima ng trabaho, ang halaga ng kanilang pagsikap at hirap ay sobrang mahalaga. Kaya, pinili nating itago ang aming kayaman, upang ipagpatuloy ang iyong pagsasanay. Pinsan ko'y ganoon pala. Kaya pala sa amin, kahit anong bagay lang. Lahat sila nagugulat ng gusto. Pero, ayos na rin ito. Ngayon. Pero nakipag-ugnayan ka na. Nagkamali ako. Nako. Totoong subgroup nga. Para sa pagpapalaki ng anak, sadyang nagtago ng yaman. Tama nga. Mas mayaman ang pamilya. Mas pinahahalagahan ang edukasyon ng mga bata. Sige na, huwag na kayong magulo. Ngayon ay araw ng pag-alala sa mga ninuno. Panahon na para sa pag-alala sa mga ninuno. Lahat ng tao mula sa pamilya Su, pumasok na. Pamilya ng Su, gobernador ng Shanghai Province, si Su Tongtian ay narito para sa pag-alala sa mga ninuno. Pamilya ng Su, kalihim ng ugnayang panlabas na si Su Yuqi, dumating para sa pagdiriwang ng mga ninuno. Tapos na, tatay, talagang tapos na tayo sa pagkakataong ito. Nakasalubong natin ang bakal, hindi mo ito kasalanan. Kung hindi ka ganoon kayabang, hindi sana nahirapan ang pamilya Shen. Nasa ganitong kalagayan ka na. Si Su Wangyang ay dumating para magpaalaala sa yumaong. Mamaya ay pupunta tayo para humingi ng paumanhin. Kailangan nating humingi ng kanilang kapatawaran. Kung hindi, ang pamilya namin, sa pagkakataong ito, tuluyang mawawala na tayo. Naintindihan mo, ang angkan ni Su, ang pinakamahusay na leader ng bagong enerhiya ang si Su Wantian, ay dumating upang maghandog sa kanilang ninuno. Oh my gosh! Hindi lang siya isang negosyo magnate, kundi pati na rin isang taong may malaking impluensya. Naging dahilan kaya, ako ay hindi ko itinatanggi kay Xiao Jia. Kaya ito, noong una, hindi mo dapat magkaroon ng bias kay Xiao Jia. Ngayon ay ganito na. Ako, hindi ba titoy, para sa kaligayahan ng aking anak na babae, naisip, sinong mag-aakala, si Xiao Jia talaga, ang tago ng ganito kalalim. Ito, sino ang makakaisip? Kaya nga, sa susunod, kailangan mong humingi ng tawad kay Xiao Jia ng maayos. Ipaliwanag mong mabuti. Nako. Ang pagsasamba kay Santo Senyor saan man ng pamilya Su, mayroong napakaraming malaking tao. Tama nga. Ang mga malaking tao na ito, kapag nakikita mo sila, hindi ka agad makakita ng kanilang ulo. Hindi ko akalain na lahat sila ay dumating sa pagsasamba. Ito ang pagkakaisa. Narito na ang lahat. Simulan natin ang pagdarasal sa mga ninuno. Panginoon, ikaw ay mag-iwan. Panginoon, bago tung inang,
Sa mga ninuno, humihingi ng tawad sa mga nagawang pagkakamali. Alam namin na kami ay nagkamali. Pakiusap, patawarin kami ng aming mga ninuno. Oo, 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 oo. Ako'y may mata ngunit hindi nakakita ng kabutihan. Ako'y mayabang at mapagmataas. Ninuno, pakiusap, maawa kayo. Si Xiao Jia. Paano mo gustong ayusin ito? Itong dalawang walang hiya. Pasensya na, pasensya na, pasensya na, talaga, patawarin niyo ako. Hindi ko alam ang iyong pagkatao. Talagang nagsisi ako. Ipasa ang kabataan. Kung alam ko lang ito noon, sana'y hindi na lang. Dati ka nang, talagang pinahirapan mo siya. Hindi ba? Nakita ko na lahat iyon. Kung ordinaryong tao lang ito, sigurado'y matagal na siyang nahiyang. Hanggang sa mawalan ng mukha, hindi niya talaga alam kung mali. Lolo Su. Tunay kong alam na mali. Tama lang akong isisipin tulad ng isang buti. Ilagay mo lang kami sa gabi-gabi. Oo, ang mga marunong huwag magalit sa mga walang alam. Isa lang nating isisipin tulad ng isang buti. Paalisin mo na. Hayaan mo akong palasin. Eh kung ngayon, talagang isa lang akong karaniwang tao. Papalayain ba niya ako? Naiintindihan ko na, Lolo. Tingnan mo na lang na ako'y bata at walang alam. Bata at puno ng pagmamalaki, sa mukha ng iyong mahigpit na relasyon. Bigyan ka pa ng isa pang pagkakataon. Ang ginawa mo ngayon, ay siya lang ang iisipin mo. Maaari nating turingan, paano mo ginagamit ang kapangyarihan mo upang ipahusay ang karaniwang tao. Lolo, ayaw kong makita sila, dalhin sila palabas. Ayaw ko, tao, huwag. Mahal na ninuno, Lolo ninuno, huwag. Lolo. Talagang nakakapagpasaya. Itong mayamang binata, sanay na maging mayabang. Ngayon, sa wakas ay mayroong makapagpapanagot sa kanya. Tama ba? Tingnan mo ang kalabas na ito. Ang pinakainis dito ay siya. Iba't ibang paraan ng pangmamaliit sa batang ito. Wala namang ginawa sa kanya. Ganito ang nangyayari sa mga taong mayabang. Pasensya na, Tita Xiao Jia. Alam na ng tita ang kanyang pagkakamali. Tiya, kailangan din ng tiya na lumuhad para humingi ng tawad sa'yo. Pwede mo bang patawarin ang tiya? Little J, kung hindi mo ako patatawarin, talagang kailangan kong lumuhad para humiling ng tawad sa'yo. Ako. Talagang gusto ko ng lumuhad. Sige na, tita. Ikaw ay nakatatanda. Paano ka naman luluhod sa akin? Na nakababata. Pinasasalamatan na kita. Talaga. Tunay kang mabuting manugang ni tiya. Bakit? Ngayon, gusto mong gawing manugang kita ulit. Bakit? Ayaw mo na bang pakasalan ako? Gusto ko. Sige na, ngayon ay araw ng pag-alala. Habang nandito ang lahat, ayusin natin ang tungkol sa kasal. Ayusin na natin. Sige, napakaganda. Talagang lahat ay masaya. Si Xiong Anshu at siya, talagang isang pares na bagay na bagay. Tama, sa simula, akala ko itong batang ito, ay mataas ang lipad. Ngayon, mukhang nagbago ang takbo. Ito ay walang pagkakaiba sa mga maiikling palabas na napanood ko. Sobrang dami na ng mga pag-ikot nito. Tama. Kaibigan, reporter, ilan na ang nanonood ngayon sa programa ninyo? Ang mga nanonood sa live ay umabot na sa 1,000,000 tao. Sige na, ngayon, ang anak kong lalaki ay magpapakasal. Lahat ng pamilyang aso ay nakadarama ng swerte sa ilalim ng grupong ito. Lahat ng gastos sa industriya ng libangan, lahat ay libre. Kaya tayo ay magkakasama sa wakas. Napakaganda, lahat ay nagdiriwang. Ngayon, sa wakas, ay naging pamilya na tayo. Kaya sa pagkakataong ito, nais mo ba sa taas o sa ilalim? Ikaw talaga, anak ng magnanakaw. Sarili mong buhok, iwan mo nang maiilim lang.